Si Konami ay isang lalaking mahilig manood ng pelikula, at hindi pa niya napapanood ang Hunger Games. Pero siya ay magkakaroon ng parehong buhay tulad sa Hunger Games matapos maakit sa pagbubukas ng isang laro sa kanyang smartphone. Isang gabi, nakita ang kaibigan ni Konami na si Hamada na tumatakbo sa mga lansangan na parang may psychopath sa likod niya. Well, lumalabas na meron talagang humahabol sa kanya. Isa itong mabalahibong lalaki na nakasuot ng bear mascot, at hinahabol siya ng kutsilyo. Nag-iisip si Hamada kung sino ang matatawagan niya para humingi ng tulong at iniisip niya ang kaibigan niyang si Yota. Ngunit pagkatapos, sinabi niya na hindi niya ito mapagkakatiwalaan, kaya tinawagan niya si Konami. Ngunit, nakalulungkot, siya ay tumatakbo sa isang dead end, at ang mascot ay naabutan siya. Sinusubukan niyang lumaban sa halip na maging isang tall-unang lalaki, at ibinato sa kanya ang isang grupo ng mga cutter blades sa mabilis na paraan. Ang mascot na lalaki ay umiiwas lamang sa mga blades at pagkatapos ay pinutol ang kanyang leeg na parang isang pro. Pagkatapos nito, nakatayo siya roon at tinitingnan ang kanyang cellphone na nakakakuha ng mga karagdagang pera. Kinaumagahan, nakikita si Konami na tumitingin ng ilang astag na big bikes online habang iniisip kung paano ito mabibili sa lalong madaling panahon. Maya-maya lang, lumapit ang kaibigan niyang si Yota at tinanong siya kung nakita niya ang street art sa labas ng istasyon. Sinabi niya na kamakailan lamang, ang mga sining sa kalye, mga pixelated na body outline, ay lumalabas sa lahat ng dako sa Shibuya, at ang mga tao ay nababaliw dahil dito. Ipinakita niya sa kanya ang ilang mga larawan at iniisip kung gaano ito kay takot-takot at kawili-wili. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanilang kaibigan na si Hiroyuki at tinanong sila kung nakita na nila si Hamada. Sinasabi nila na baka absent siya at pagkatapos ay tinanong siya kung paano nila nakuha ni Hamada ang kanilang mga bagong big bikes, at kung nakakuha sila ng magandang part-time na trabaho sa isang lugar. Sinabi ni Hiroyuki na hindi ganoon ang sitwasyon, at sinabi sa kanila na ipaalam sa kanya kung makikita nila si Hamada. Sa sandaling iyon, sinabi ni Konami na nakatanggap siya ng kakaibang mensahe mula sa kanya kagabi at nagpas siyang suriin ito. Ngayon lang, nakita niya na isa itong link sa pag-download sa ilang uri ng libreng larong mobile at agad itong binubuksan. Ang pangalan ng laro ay Darwin's Game, at nagtataka sila kung nahook si Hamada dito, at iyon ang dahilan kung bakit siya uma-absent sa paaralan. Alam kung ano ang tungkol dito, humarap si Hiroyuki at sinabihan si Konami na huwag buksan ang app, at tulad ng iyong karaniwang manlalaro ng Mobile Legends, nagpasya siyang gawin ang eksaktong kabaligtaran at binuksan ang laro. Biglang may lumabas na ahas sa screen at kinagat ang kanyang leeg, at bumagsak si Konami sa lupa na parang isang mapangahas na NPC. Samantala, ang screen sa cellphone niya ay nagpapakita na siya ay nakumpirma bilang isang bagong manlalaro, at ang kanyang kaibigan na si Hamada ay patay na, at ang laro ay magsisimula sa isang oras. Dinadala ng kanyang mga kaibigan si Konami sa infirmary at pinahiga siya sa isang kama. Nakatulog siya saglit at nagising pagkaraan ng ilang oras. Di nagtagal, sinabihan siya ng nurse na bumalik sa kanyang klase kung okay na ang pakiramdam niya, ngunit sinabi niya na masama ang pakiramdam niya at pinunan niya ang isang form para sa isang maagang pag-alis. Pagkatapos nito, lumabas siya at nakipagkita kay Hiroyuki at Yota, na nagbabalak ding umabsent sa klase. Iminumungkahi ni Yota na pumunta sila para magkaraoke, ngunit si Hiroyuki ay lumakad palapit kay Konami at sinabing may seryosong bagay na gusto niyang pag-usapan tungkol sa larong ipinadala sa kanya ni Hamada, at pupunta siya upang makipagkita sa kanya sa kanyang bahay ngayong gabi. Nagtataka si Konami kung ano ang sasabihin ni Hiroyuki kaya sinabi niya na sige, at hinayaan siyang umalis. Pagkatapos ay nagpasya na rin silang dalawa ni Yota na umalis. Sa dakong hapon iyon habang nakasakay sa tren pauwi, nagpasya siyang gawin ang pinakamaling desisyon sa kanyang buhay at binuksan ang app ng laro, ginagawa ang eksaktong kabaligtaran na babala sa kanya ng kanyang kaibigan ilang oras lang ang nakalipas. Nakita niya ang kanyang chibi karakter sa screen at sinabing maglalaro muna siya nito, dahil parang isang normal na laro lang naman ito. Ang kanyang mga laban at panalo ay nagpapakita na 0 pa, at may start button sa ibaba. Pinindot niya ito, at agad na nakipagpare sa lalaking mascot na pumaslang kay Yota na si Banda. Kinilala ni Konami ang mabalahibong lalaki bilang mascot ng lokal na baseball club, at nagtataka kung paano nakuha ng laro ang kanyang pangalan at avatar gayong hindi pa siya nakakagawa ng account. Sa sandaling iyon, lumingon siya at nakita ang lalaking nakamaskot na nakaupo sa tapat niya sa isang upuan na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay.
Bumangon siya at nagsimulang maglakad patungo sa kanya na parang may masamang balak, at pagkatapos ay gumamit ng matinding pag-atake kay Kanami gamit ang kanyang kutsilyo. Umiwas si Kanami ng patagilid at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit patuloy lang siyang inaatake ni Banda ng walang salita. Hinarang ni Kanami ang kanyang kutsilyo gamit ang kanyang bag at pagkatapos ay sinipa siya ng malakas bago tumakbo para sa kanyang buhay at bumaba ng tren. Tumakbo siya sa malapit na istasyon ng pulisya at sinabi sa opisyal na sinusubukan siyang patayin ng mascot na ito. Ang pulis ay nag-iisip na ang mascot na tumatakbo ang tinutukoy niya, at sinubukang pigilan si Banda na iniisip na baka may misunderstanding lang, ngunit inatake siya ng mascot ng napakabilis. Ang mascot pagkatapos ay lumakad at lumapit para sa pagtatapos na pag-atake kay Kanami, ngunit biglang nabaril ng isang crossbow ang kanyang likod. Si Hiroyuki pala ang nakatayo sa likod niya na may hawak na sandata. Sinabi niya kay Kanami na mananalo siya sa laban kung makakatakas siya sa mascot or kung maubos ang timer sa kanyang screen. Gumagamit ang mascot ng invisibility genjutsu at nawala sa eksena na parang sa jowa mo. Ngunit sinabihan siya ni Hiroyuki na maging alerto at naglagay ng isa pang arrow sa kanyang katawan. Nagulat ang mascot at nawala ang kanyang pagka-invisibility, ngunit pagkatapos ay sumusugod siya kay Hiroyuki ng napakabilis at sinaksak siya sa tiyan. Binuhat ni Kanami si Hiroyuki at lumabas para dalhin siya sa isang ambulansya. Tinanong ni Kanami kung ano ang nangyayari at paano naging invisible ang mascot. Ipinaliwanag ni Hiroyuki na ito ay ang kapangyarihan ng kanyang sigil at ito ang Darwin's Game. Dinala ni Kanami si Hiroyuki sa isang gusali ng paradahan ng kotse, at doon sila nagtago mula sa lalaking mascot. Sinubukan ni Kanami na tumawag ng ambulansya, ngunit ibinunyag ni Hiroyuki na habang nasa laro, hindi siya makakagawa ng anumang mga tawag or mensahe sa sino man sa labas ng laro. Nakaupo silang dalawa roon habang pinagmamasdan ang mascot na hinahanap sila sa lugar. Kapag ang dalawang manlalaro ay nasa isang laban, halos ipinapakita ng kanilang mga screen ang posisyon ng isa't isa, na ginagawang mas madali para sa killer na mahanap ang kanyang biktima. Sa kalaunan ay nakita ng mascot ang kanilang lokasyon sa parking building at pumasok, habang ang dalawang lalaki ay nananatiling nakatago. Nakatanggap si Kanami ng mensahe mula sa isang taong nagngangalang Shokan na nagsasabi sa kanya na maaari niya itong tulungan kung gusto niya. Sinabihan siya ni Hiroyuki na tumakas at iwanan siya, at magiging mas ligtas siya kapag malayo sa kanya ang kanyang kalaban. Matapos marinig ito, tumakbo si Kanami pababa at ipinakita ang sarili sa mascot. Pagkatapos ay tumakbo siya sa paligid na parang hinahabol siya ng napakadaming aso sa kalye. Sa kalaunan ay napunta ang mascot sa labas ng banyo kung saan nagtatago siya sa mga locker. Pumasok ang mascot at sinabing wala ka nang mapupuntahan, at naglabas ng baril sa kanyang bulsa. Sinabi niya na nakuha niya ito sa opisyal ng pulisya kanina at nagsimulang barilin ang lahat ng mga pintuan sa loob. Ngunit sa sandaling iyon, nag-aantay ng magandang pagkakataon si Kanami at tumalon sa kanya mula sa likod gamit ang isang fire extinguisher at itinulak siya pababa. Pagkatapos ay pumaibabaw siya sa kanya at sinimulang suntukin siya, ngunit napatumba siya ng mascot ng isang suntok sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad ang mascot patungo sa kanya habang hawak ang kanyang kutsilyo at gamit ang invisible jutsu. Inaakala ni Kanami na katapusan na niya, ngunit pagkatapos ay nagsimulang dumating ang isang truck na naka-high beam ang ilaw, na sinasakyan ng ilang mga magkakaibigan na gumagawa ng TikTok video sa taas ng gusali, at aksidenteng nabangga ang naka-mascot na lalaki at natilapon ito sa lupa. Pagkatapos nito, iniisip nila na maaaring may nabangga sila at nagmamadaling umalis. Kapag wala na ang mga TikTokers, nawala na ang invisible jutsu ng mascot at ibinunyag na natalo siya. Kinukumpirma ng screen ni Kanami ang pagkapanalo, at pagkatapos ay nakita niya ang mascot na nawawala ng paisa-isa tulad ng ilang pixelated na virtual reality. Sinasabi ng mascot na masaya siya sa paglalaro, hindi tulad ng kanyang masamang trabaho, at nawala sa eksena, na nagiiwan ng isang pixelated na body outline kung saan siya namatay. Pagkatapos nito, naalala ni Kanami na mayroon siyang naghihingalong kaibigan sa ibaba, at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya habang tumatawag ng ambulansya. Ngunit nang makarating siya sa lokasyon, nakita lamang niya ang isang body outline doon at napagtanto na namatay na din si Hiroyuki. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang kanyang huling mensahe, na nagsasabi sa kanya na mabuhay.
Sa isang lugar sa isang rooftop, ang blonde na babae, si Shoka, ay nakatanggap ng notification na ang kanyang kaibigan sa laro, si Konami, ay tinalo ang mascot sa laro at sinabing siya ay nasa sabik na maglaro kasama niya. Kinaumagahan, nagising si Konami sa kanyang bahay at binasa ang mga log sa kanyang game account. Nakasaad dito na nanalo siya sa isang labanan at nakakuha ng 10 puntos. Bukod pa riyan, nakarank siya sa D3, at miserable pa rin ang buhay niya, pero na-unlock na niya ang gacha feature. Sa pagbabasa ng salitang iyon, naalala niya ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay pinindot ng kanyang kamay ang gacha feature para sa 1 punto at nanalo ng 2 star na baril. Biglang, nakatanggap siya ng isang delivery na itinapon sa loob ng kanyang apartment mula sa Shopee. Binuksan niya ang kahon at nakakita ng baril sa loob nito, at nagtataka kung gaano kastig ang larong ito. Pagkatapos nito, nakipag-usap siya kay Shoka sa Telegram, at nagpa siya silang magkita sa isang abandonadong bodega sa gabi, at sasabihan siya nito sa mga detalye ng laro. Sa una, si Konami ay nag-aalinlangan sa pagpunta doon ngunit nagpa siya na pumunta din, or kung hindi, hindi siya matututo ng anuman tungkol sa larong ito. Iniwan niya ang kanyang baril ngunit inilaan niya ang lahat ng kanyang allowance sa isang backpack na puno ng mga armas sa pagtatanggol sa sarili. Samantala, ang ilang manlalaro mula sa ika-8 clan ay nakikipaglaban kasama ang ilang miyembro ng Yakuza, at lubos silang tinatalo sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat, kasama ang kanilang amo. Tila tinitingnan nila ang kamakailang pagkamatay ng manlalaro, at isa sa kanila ay miyembro ng kanilang grupo. Nang maglaon ng gabing iyon, nakipagkita si Konami kay Shoka sa bodega, at pinahintulutan niya itong magtanong ng isang katanungan bago niya ito lubos na pagkatiwalaan. Humihingi si Konami sa kanya ng paraan para ihinto ang laro, ngunit sinabi niya na hanggang ngayon ang tanging paraan para huminto sa laro ay ang mamatay or manalo sa bawat laban. Sa tingin ni Konami na ito ay hindi makatao, ngunit sinabi ni Shoka na hindi niya ginawa ang mga patakaran at siya ay isang manlalaro lamang. Pagkatapos nito, sinimulan siyang tanungin ni Shoka pabalik at tinanong siya tungkol sa kanyang sigol. Sinabi ni Shoka na kapag sinimula ng isang bagong manlalaro ang laro, sila ay kakagaitan ng isang ahas na nagbibigay sa kanila ng natatanging kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na laruin ang larong ito. Kahit na hindi nila alam kung ano ang kanilang kapangyarihan, dapat ay natural nilang magamit ito, at sinasabi rin ito sa kanila sa kanilang screen. Sinusuri ni Konami ang kanyang screen para sa pangalan ng kanyang sigil, ngunit ito ay nagsasabi lamang ng error. Doon, sinabi ni Shoka na hindi niya mapagkakatiwalaan ang isang taong hindi alam ang kanilang sigil. Pagkatapos noon, plano niyang salakayin siya, ngunit pinailawan siya ni Konami gamit ang flashlight at nagsimulang tumakas para sa kanyang buhay. Si Konami ay tumakbo patungo sa entrance, ngunit isinara ni Shoka ang pinto gamit ang remote at pagkatapos ay inatake siya mula sa likuran gamit ang isang kadena. Tumakbo si Konami palayo at nagtago sa likod ng ilang tubo, ngunit pagkatapos ay binuksan ni Shoka ang lahat ng ilaw at nagsimulang tumakbo ulit si Konami. Sinusubukan ni Konami na suriin ang lahat ng labasan, ngunit lahat ay nakalock, at sinabi ni Shoka na wala na siyang matatakbuhan. Sinabi ni Shoka na siya ay naging mabait sa kanya upang maipakita nito sa kanya ang kanyang sigil, ngunit siya ay nadismaya at nagpa siya na tapusin siya gamit ang kanyang kadena. Ang sigil ni Shoka ay ang makontrol ang kanyang mga kadena sa kanyang isip, at ginagamit niya ang mga ito upang habulin si Konami, habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Habang tumatakbo palayo, nagkaroon ng takot si Konami na pwedeng katapusan na niya ito at nagsimulang magreklamo tungkol sa disenyo at paggawa sa larong ito. Sumisigaw si Konami na kung mayroon lang siyang sandata ngayon, makakalaban siya ng patas. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang baril sa kanyang kamay, at iniisip niya kung ang pag-iisip sa isang sandata ang kanyang sigil, at humarap siya para barilin si Shoka. Nagulat si Shoka nang makitang may lumabas na baril sa kanyang mga kamay at bahagya siyang nakaiwas sa bala. Pagkatapos nito, patuloy na tumatakbo si Konami, at hinabol siya ni Shoka. Sinabi ni Konami na pag-usapan nila ng maayos ang mga bagay-bagay at ayaw talaga niyang awayin siya. Sa isang punto, mayroon si Konami ng ilang oras upang huminga at iniisip niya ang sinabi ni Shoka tungkol sa mga kakahayan na tinatawag na sigil. Binalikan niya ang sandaling pinalabas niya ang baril sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sigil upang gumawa ng ilang tape at wire at mag-set up ng bitag para sa kanya. Pagkatapos nito, hinikayat siya nito malapit sa kahon ng kuryente at pinaputukan siya mula sa baril na nakatap sa isang tubo.
Naiwasan ni Shoka ang mga bala, ngunit pinatay nito ang mga ilaw. Ibinunyag ni Konami na sinet up niya ang kanyang mga mata sa kadiliman upang ma-atake niya ito sa dilim, at pagkatapos ay sumugod sa kanya habang iniiwasan ang kanyang mga kadena. Pagkatapos makalapit, gumawa si Konami ng stun gun sa kanyang mga kamay at itinulak si Shoka pababa sa lupa. Pagkatapos ay pamatong siya sa kanya habang nakatutok ang kanyang baril sa kanyang mukha. Sinabi ni Konami sa kanya na ayaw niyang mawala siya ng paunti-unti tulad ng iba, at napagtanto ni Shoka na nagsasabi siya ng totoo at talagang hindi niya alam kung tungkol saan ang buong laro. Sinabi ni Shoka na hindi na siya lalaban sa kanya at tumatanggap ng pagkatalo, at sinabi na siya ay susunod na ngayon sa kanyang mga utos. Ang ilan sa kanyang mga puntos ay inilipat kay Konami, at si Konami ay nakakuha ng kanyang unang miyembro sa kanyang grupo. Kapag tapos na ang laban, humiga siya sa kondongan niya at nakatulog, at binuksan niya ang kanyang mga mata kinabukasan sa kanyang kama. Pagkatapos bumangon, sinabi ni Shoka sa kanya na gusto niyang gumawa siya ng clan kasama niya sa laro. Sinabi rin ni Shoka sa kanya ang tungkol sa shelter feature na nagpapahintulot sa mga manlalaro na makipagpalitan ng 10 puntos para sa pagtanggal ng kanilang pangalan mula sa listahan ng kakompetensya ng class match. Sinusuri ni Konami ang kanyang balanse, at ito ay nasa 639 na ngayon pagkatapos manalo laban kay Shoka kagabi. Matapos marinig ang lahat ng ito, tinanggap niya ang kanyang kahilingan na magsimula ng isang clan. Sinabi ni Shoka na upang lumikha ng isang clan, ang isa ay dapat na hindi bababa sa rank Bito. Tinanong ni Konami kung hindi ba dapat siya ang bubuo ng clan dahil siya ay nasa ika-4 na ranggo, ngunit sinabi ni Shoka na sa mga sitwasyong tulad nito, isang lalaki ang dapat manguna. Pagkatapos, sinabi ni Shoka na tatawagan niya siya sa gabi at naghiwalay sila ng landas. Sa kanyang pagbabalik, sinubukan ni Konami na i-convert ang 10 puntos sa cash para lang makita kung paano ito gumagana, at nakakuha siya ng 1,000,000 yen sa kanyang bank account. Kinabukasan, pumunta si Konami sa estatwa ng Moy sa Shibuya na natatakpan ng plastic sheet para sa ilang kadahilanan. Hindi nagtagal, dumating si Shoka sa eksena at sinabing pupunta sila sa kanilang unang date ngayon. Tinanong siya ni Konami tungkol sa isang event na natanggap nilang lahat. Sinabi ni Shoka na ang kaganapan ay gaganapin doon mismo sa Shibuya, at natural lang para sa kanila na tignan ang mismong lugar bago ito magsimula. Sinabi ni Shoka na sa ngayon, pupunta muna sila sa Yoyagi Park. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Shoka sa kanya ang ilang tuntunin ng laro. Unang panuntunan, huwag kailanman sabihin sa mga tao ang tungkol sa laro, or mag-leak ng impormasyon tungkol dito sa mga tao sa labas. Pinakamainam na tukuyin ito bilang laro lamang kapag nasa pampublikong lugar, at tinatawag din itong D-game ng ilang tao. Pagkatapos ay sinabi ni Shoka sa kanya na dapat siyang mag-ingat lalo na sa paligid ng Shibuya, dahil kamakailan lamang ay isang insidente ang nangyari doon kung saan 12 katao ang nawala at namatay malapit sa estatwa na natakpan kanina. Ang lugar ay kinokontrol din ng ika-8 clan, at kadalasan ay maraming manlalaro sa lugar. Pagkatapos nito, bumalik sila sa istasyon at tumingin sa ilang mga malls habang si Shoka ay namili ng ilang mga damit. Samantala, ang isa sa mga manlalaro na tinatawag na analyst na patuloy na nagbabantay kay Konami at sa kanyang mga tagumpay hanggang ngayon, ay nagbebenta ng impormasyon tungkol sa kanya sa isang miyembro ng Danjo Boxing Club. Bilang kapalit, humihingi siya ng impormasyon tungkol sa kamakailang notification sa kaganapan ng treasure hunt, at sinabi niya na ang tanging alam niya ay hindi lahat ng manlalaro ay pinadalhan ng notification na ito. Pagkatapos nito, tumungo siya sa istasyon dahil mayroon siyang sariling plano para kay Konami. Sa kabilang banda, naghihintay si Konami sa labas habang naglalagay ng make-up si Shoka, at biglang ninakaw ang kanyang telepono ng boxing club member na naghahanap sa kanya. Inihayag ng lalaki ang kanyang mukha at sinabihan siyang sundan siya. Sa kanilang paglalakad, sinabi niya na karaniwang hindi magagamit ng isang tao ang telepono ng ibang tao para maglaro, ngunit magiging hassle pa rin na mawala ang telepono ng isa, kaya mas mabuting sundan niya siya ng tahimik. Pagkatapos noon, dinala niya siya sa isang eskinita at sinabing pinag-uusapan siya ng mga tao bilang solo newbie, na nagpabagsak sa kilalang rookie mascot na si Banda at sa undefeated queen na si Shoka. Sa gayon, hinahamon niya siya sa isang on-the-spot na labanan at sinabing gusto niyang subukan ang kanyang mga kamay laban sa isang malakas na manlalaro, at umakyat ang kanyang ranggo sa laro.
Sinabi ni Konami na ayaw niyang makipag-away sa sinuman, at aksidente lang siya na napunta sa laro nang hindi niya alam kung ano ang pinasok niya, ngunit ang lalaki ay walang pakialam at nagsimulang lumaban sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng ilang mga suntok. Agad na nataman sa mukha si Konami at natambo siya sa lupa. Dahil sa pagkadismaya, sinabi ng lalaki sa kanya na tawagan si Shoka or kung sino ang tumutulong sa kanya, at hihintayin niya ang mga ito hanggang sa matapos siya. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Konami, huwag mo akong maliitin at hinampad siya ng stun gun sa kanyang binti. Sinabi ni Konami na hindi siya nakikipagtulungan sa sinumang manlalaro at naghahanda na muling atakihin siya. Ang lalaking boksingero ay nagtataka kung saan niya itinago ang stun gun na ito, at ang unang pumasok sa kanyang isipan ay nakatago sa kanyang damit ngunit pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinoan at sinabi na dapat itong nauugnay sa kanyang sigol. Pagkatapos nito, sumugod si Konami sa kanya at sinubukang hampasin muli ng stun gun, ngunit napatumba si Konami nang matamaan siya sa leeg. Umatras ng kaunti si Konami at hinawakan ang kanyang telepono na hostage sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang stun gun dito at sinabing sisirain niya ito maliban kung tatanggapin niya ang pagkatalo. Samantala, lumabas si Shoka mula sa banyo at nagtaka kung saan nagpunta si Konami, at pagkatapos ay nakatanggap ng tawag mula sa analyst na babae na nagsabi sa kanya na tiningnan niya ang taong hiniling niya, at mukhang hindi sila kabilang sa Danjo Boxing Club. Pagkatapos ay sinabi niya na sinuri rin niya ang ikawalong clan, at wala siyang masyadong impormasyon sa kanilang pinakabagong miyembro, si Six, at hindi niya iniisip na siya ang lalaki na hinahanap nila. Bukod pa riyan, wala siyang masyadong impormasyon tungkol kay Wong dahil napatay niya ang lahat ng nakatagpo niya, at ang pagpapasalita sa mga patay ay hindi bahagi ng kanyang kakayahan. Sinabi ni Shoka na babayaran niya ng higit sa triple ang halaga kung makakahanap siya ng impormasyon sa taong hinahanap niya, at pagkatapos ay tinanong siya ng analyst kung gusto niya ng impormasyon tungkol kay Konami. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagalit si Shoka at sinabi sa kanya na ibigay sa kanya ang lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol sa kanya kung gusto pa niyang mabuhay. Pagkatapos nito, lumabas si Shoka upang hanapin si Konami, at nakita siyang nakikipaglaban sa lalaki na boksingero sa isang kalye. Agad niyang sinimulan ang pag-atake sa boksingero gamit ang kanyang mga kadena, ngunit iniiwasan niya ang lahat. Pagkatapos nito, muling binyantaan siya ni Konami, at sumuko ang lalaki. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ino mula sa Danjo Boxing Club. Ibinalik ni Konami ang kanyang telepono at sinabing magsisimula na ang treasure hunt event. Lahat sila ay tumingin sa kanilang mga screen ng telepono, at biglang, ang mga teleportation box ay bumabalot sa kanilang mga katawan. Sinabi ni Shoka na nangyayari ito bago ang teleportasyon sa mga kaganapan, at mukhang lahat sila ay magkakahiwalay. Dahil doon, napunta si Konami sa isang silid sa loob ng isang hotel, at tumingin siya sa kanyang screen at iniisip kung isa lang itong normal na treasure hunt na laro. Mayroong kabuuang 300 manlalaro sa laro, kabilang si Wong, ang analyst na babae, at ilang iba pa. Ang layunin ng kaganapan ay upang mangolekta ng mga singsing, at sino mang hindi makakolekta ng hindi bababa sa 3 singsing sa pagtatapos ng kaganapan ay magtatapos sa kanilang laro. Ang Treasure Hunt Edition ay nagsimula sa isang batang babae na nakauniporme ng paaralan na umatake kay Wong ng isang flame attack, ngunit pagkatapos ay agad na nahulog sa kanyang kamatayan mula sa rooftop na minarkahan ang pagsisimula ng Slaughterfest na ito. Sa kabilang banda, gumagala si Shoka sa mga kalye ng Shibuya upang hanapin ang kanyang kasama na si Konami, at nakita niya ang body outline ng katawan ng babae na nahulog kanina. Nagkukumpulan ang mga tao sa pagkuha ng mga larawan, ngunit pagkatapos ay biglang, isang malakas na ingay ang nagmumula sa langit, at sa sandaling ito ay tapos na, ang lahat ng mga tao ay nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang mga tahanan na parang sila ay na-hypnotize. Sinabi ni Shoka na hindi nila gusto na ang mga tao ay madamay sa kanilang mga kaganapan, at sa gayon ay pinaalis nila silang lahat. Bumalik sa hotel, binasa ni Konami ang mga tagubilin para sa kaganapan, at ang snake mascot sa app ay nagsalaysay na ito ay isang treasure hunt event kung saan ang mga manlalaro ay makakalap ng maraming puntos. Ang kayamanan ay nakakalat sa paligid sa lugar sa anyo ng 7 uri ng iba't ibang singsing na may iba't ibang hiyas. Ang bawat singsing ay maaaring i-redeem para sa isang tiyak na bilang ng mga puntos, at ang mga manlalaro ay maaaring lumaban para sa kanila kung gusto nila. Ang lahat ng mga manlalaro ay nakatakda sa isang Battle Royale mode, kaya hindi nila magagamit ang function ng paghahanap hanggang sa matapos ang kaganapan.
Bukod doon, nakakakuha sila ng access sa display ng mapa at mga camera app na makakatulong sa kanila sa paghahanap. Sa wakas, ang sinumang manlalaro na walang kahit tatlong singsing sa pagtatapos ng kaganapan ay matatalo sa laro at mawawala na ng tuluyan sa laro. Ang pag-alis sa lugar ng kaganapan ay magreresulta din sa instant game over. Nakita ni Konami na mayroon lamang 300 ring sa round na ito, na nangangahulugan na ang halos kalahati ng mga manlalaro ay matatalo sa pagtatapos nito, at iyon ay hindi nagpapasaya kay Konami. Nagpasya siyang tawagan ang kanyang kasamahan na si Shoka, ngunit sinabi ng operator sa kabilang dulo na hindi niya magagawa iyon dahil nasa laro sila, at dapat lang makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang in-game chat feature. Pagkatapos ay ginamit niya ang map display app at nakakita ng maraming ring sa mapa. Pagkatapos ay ginagamit ang camera app upang makita na ang lungsod sa labas ay mukhang sira-sira kapag nakita sa pamamagitan ng app. Bukod pa riyan, may mga pulang ilaw sa iba't ibang lugar na nagpapahiwatig ng mga singsing, at isa sa mga ito ay nasa tabi niya, sa ilalim ng kama sa kanyang silid. Dama pa siya at kinuha ang singsing, at ito ay naging isang gintong singsing na kasya sa kanyang kamay. Mukha itong ruby bracelet kung titingnan mula sa camera app at nagkakahalaga ito ng 500 puntos na katumbas ng $335,000, higit pa sa pera niya ngayon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang pinto para lumabas, ngunit kinabahan siya ng husto nang makakita siya ng isang balangkas ng katawan sa labas mismo ng silid. Sinubukan niyang dumawdad sa dingding at iwasan ito, ngunit nabaon sa ibang body outline sa dingding at napagtanto na siya ay nasa panganib. Mayroong higit sa isang manlalaro sa loob ng gusali ng hotel, at dapat siyang tumakbo sa labas kung gusto niyang mabuhay. Tinitingnan niya ang kanyang paligid gamit ang camera app at napansin niya ang iba't ibang ring na pulang ilaw na gumagalaw sa iba't ibang palapag, ibig sabihin, sila ay mga taong nakakuha na ng singsing. Tumakbo siya papunta sa elevator para bumaba, ngunit ginamit niya ang kanyang utak ng isang beses at nagpa siya na gamitin ang hagdan sa halip. Gumagawa siya ng handgun gamit ang kanyang sigil, at napansin na may paparating sa kanyang harapan. Nagpasya siyang labanan ng mga ito kung kinakailangan, ngunit agad na nagsimulang magsisi nang makita niyang isa itong armadong lalaki mula sa Call of Duty, na handang paputukan siya gamit ang kanyang machine gun. Nagsisimulang tumakbo pababa si Konami na parang hinabol ng aso, ngunit nakita niya ang malalaking ugat ng puno na nakaharang sa lahat ng labasan sa ground floor. Nagsimula siyang magmadali patungo sa elevator, ngunit naabutan siya ng armadong lalaki at sinabing game over na para sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, ibinato ni Konami ang kanyang singsing sa kanya at sinabing wala na siyang ibang maibibigay, kaya sapat na ito. Ngunit ang armadong lalaki ay patuloy na tumitingin sa kanya at nag-iisip kung anong gagawin niya sa kanya. Napagtanto ni Konami kung ano ang iniisip niya at nagmamakaawa para sa kanyang buhay, na sinasabi na wala siyang anumang bagay na makukuha pa niya. Ngunit sinabi ng armadong lalaki na may hawak siyang baril, at sino mang handang bumaril ng baril ay dapat ding maging handa na kumuha ng bala sa kanilang sarili. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na naghahanda na siyang tapusin ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang gatilyo ay na-jammed, at ang baril at hindi pumutok. Nakikita ito ni Konami bilang isang pagkakataon at humarap na nakatutok sa kanya ang kanyang baril, at sinabing babarilin niya siya kapag hindi siya sumuko. Tinitingnan ng armadong lalaki ang nanginginig na kamay ni Konami at sinabihan siyang magpatuloy at subukan ito, ganap na alam na wala siyang tapang upang kalabitin ang gatilyo. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang baril sa harap niya, at pagkatapos ay itinutok ito pabalik. Saktong dumating ang elevator at bumukas ang pinto, at nilagpasan lang siya ng armadong lalaki at pumasok sa loob, at sinabing baka hindi nga worth it ang balang gagamitin sa kanya at umalis na siya. Pagkaalis niya, bumagsak si Konami sa lupa at nagtataka kung ano ang nakakatuwang sa pagpatay sa iba, at pagkatapos ay sinabi na anuman ang mangyari, dapat siyang makakuha ng 3 singsing kung hindi ay mamamatay siya. Nauunawaan niya ang kanyang mga mithiin at sinabi na sa huli kung gusto niyang mabuhay sa larong ito, kailangan niyang pumatay ng iba. Maya-maya ay dumating na ang elevator, at nagpasya siyang pumasok ngunit huminto nang marinig ang isang babae na nakikipag-usap sa kanya mula sa likuran. Ang babae pala ang analyst at binalaan niya ito na kung ayaw niyang mamatay, hindi siya dapat sumakay sa elevator. Sinabi ni Konami na ang isang bata ay hindi dapat nasa larong ito, at sinabi na ang hagdanan ay naharang ng ilang kakaibang baging ng puno, kaya ang elevator ang tanging paraan palabas.
Ngunit pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa loob ng elevator, at nakitang patay na ang armadong lalaki na may ilang mga baging at mga sanga ng kanyang katawan. Sinabi sa kanya ng batang babae na mula dito, malinaw na ang mga manlalaro sa loob ay nakulong ng isang taong may sigaw na kayang kontrolin ang mga halaman, at lahat sila ay pinipigilan. Sinabi ni Konami na mula sa kanyang naunang pag-scan, nakikita niya ang higit sa 10 mga manlalaro sa gusali, at sinabi ng batang babae na mayroong 25 sa loob sa simula ng laro. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Rin ang analyst at iminumungkahi na bilang mga kapwa na kulong sa gusali, dapat silang magtulungan hanggang makatakas sila sa hotel na ito. Samantala, sa isang lugar sa labas ng game zone, ang mga taong may posisyon ay nagtitipon-tipon upang panoorin ang treasure hunt na ito na live stream. Inihayag ng announcer na ang nangunguna sa laro sa ngayon ay si Shoka na may 1900 puntos at 6 na ring. Siya ay may stats na 49 hanggang 0 hanggang sa matalo sa mga kamay ni Konami, ngunit siya ay isang malakas na manlalaban Perun. Sa pangalawang lugar, ito ang pinuno ng ika-8 clan, si Wong, na may 5 singsing, ngunit ang kanyang clan ay may higit sa 18 ring sa kabuuan. Pagkatapos noon, mula sa ika-3 pwesto at pababa, hindi pa malaman dahil sa lahat ng maraming bagay na nangyayari sa Shibuya Central Tower, na nababalot ng vines at mga halaman. Maya-maya lang ay dumating ang host ng kasino at nakipagkita sa ilang mukhang mayaman na matandang lalaki. Inihayag niya ang kanyang pangalan bilang Temas at ipinakilala ang kanyang sarili bilang manager ng Trinity. Lahat sila ay tumitingin sa screen para makita ang 4 na newbie na humahabol kay Shoka sa pag-aakalang may bentahe sila sa kanya sa kanilang mga numero. Ngunit pinaalalahanan sila ni Shoka na ang mga walang kwentang newbie na may 0 na halaga ay pare-pareho, gaano man karami ang mayroon, dahil ang 0 na pinarami ng 4 ay 0 pa rin. Una niyang pinatay ang 2 sa kanila at tumakas, hinayaan silang magaksaya ng hininga sa paghabol sa kanya. Binaril nila siya gamit ang kanilang mga sigil, ngunit agad niya silang pinatumba sa isang pag-atake at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Konami. Sinabi ni Temas na gusto niya si Shoka, ngunit sinabi ng matandang lalaki na mas gusto niya ang mga lalaki, at perpekto siya kung siya ay lalaki. Napansin ni Temas ang kanyang bias na panghuhusga at sinabi na anuman ang mangyari, lahat ng mga manlalaro at manonood ay nakikinabang mula sa kaganapang ito habang sila ay nag-aaway sa pera at malalakas na sigil, at tiyak na kakaibang karanasan ito. Bumalik sa hotel, binigyan ni Rin si Konami ng isang motivational speech gaya ni Renden Labrador tungkol sa kagandahan ng pagtakas at hindi pagpatay sa iba, at pareho silang bumubuo ng isang alyansa pansamantala. Pumasok si Konami sa loob ng elevator upang makita ang katawan ng armadong lalaki, at kinokopya ang kanyang machine gun habang nandoon siya. Pagkatapos ay bumaba sila sa hagdanan upang tingnan kung makakalagpas sila sa mga baging, ngunit nabanggit niya na kakailanganin nila ng chainsaw para doon at hindi pa siya makakagawa nito. Pagkatapos ay nagtanong si Konami tungkol sa pagbaba sa bintana gamit ang isang lubad or isang bagay tulad ng sa mga pelikula, at sinabi sa kanya ni Rin na sila ay nasa ika-40 na palapag, at habang siya ay pwedeng bumaba gamit ang bintana, siya ay takot na pwedeng atakihin sila bigla, kaya walang paraan na siya ay tatahak sa rutang iyon. Pagkatapos nito, nagsimula silang maglakad sa itaas, at tinanong ni Konami kung alam niya kung sino ang maaaring nasa likod ng mga halamang ito, at sinabi ni Rin na wala siyang sapat na impormasyon para tiyakin ang specific na tao, ngunit ito ay isang taong tinatawag na The Florist. Hindi siya kailanman nagpapakita ng kanyang sarili, at nagtatakda ng mga bitag upang pumatay ng iba gamit ang kanyang mga halaman. Sinabi ni Rin na nangangahulugan ito na medyo ligtas sila hanggat manatili sila sa itaas na palapag. Nang marinig ito, iniisip ni Konami kung totoo ba ang lahat ng iyon dahil namatay ang mga manlalaro sa elevator pero bakit hindi sila na-teleport at ginawang street art tulad ng iba. Nangangahulugan ito na silang lahat ay buhay at maaaring sumunod sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang camera app at nakita niya ang ilang manlalarong humahabol sa kanila mula sa gilid. Hinawakan niya si Rin at nagsimulang tumakbo, at napansin nila na ang lahat ng mga manlalaro mula sa mga elevator ay may mga sanga na lumalabas sa kanila, at sila ay nagsama-sama sa ilang kadahilanan. Naghagi si Rin ng isang flash grenade at natigilan silang lahat, at pareho silang tumakbo sa itaas para makalayo sa kanila. Ginagamit ni Konami ang kanyang telepono at nalaman niyang hinahabol pa rin sila, at nagtataka kung paano nila nalaman ang kanilang lokasyon kung wala silang mga singsing.
Sinabi ni Rin na maaaring lahat sila ay kinokontrol ng florist na gumagamit ng ilang brainwashang na gamot mula sa kanyang mga halaman, at maaaring mayroon silang ilang sensory na bagay upang masubaybayan ang kanilang lokasyon. Nang walang mga halaman sa kanilang paligid, hindi ito makatuwiran kay Konami, at nagsimula siyang tumingin sa paligid at napagtanto na ang florist ay nasa surveillance room at ginagamit ang mga security camera sa gusali upang bantayan sila. Sinira ni Konami ang camera at sinabing pupunta siya sa surveillance room at tatapusin ang florist doon. Pagkatapos nito, pareho silang nagsimulang tumakbo sa paligid ng gusali at sinisira ang maraming mga camera hanggat maaari. Pagkatapos nito, pumasok sila sa loob ng isang nakalock na silid na inihanda ni Rin noong una siyang dumating sa gusali. Nagsimula silang magplano ng kanilang susunod na hakbang, at nakabuo ng isang plano upang makagambala sa florist gamit ang ilang mga bomba, habang ang isa sa kanila ay hahanapin siya at tatalunan siya sa isang one-on-one na labanan. Samantala, hinihimok ng florist ang kanyang mga tauhan na galugarin ang lahat ng mga pasilyo ng magkapares at isa-isang libutin ang bawat palapag. Nang makaikot ang kanyang mga tauhan, iniisip niya kung saan nagpunta ang dalawa at napagtanto ang kanilang lokasyon sa eksaktong silid batay sa rutang kanilang tinahak upang sirain ang mga kamera. Iniisip niya kung mayroon silang armas na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa isang nakalock na silid nang hindi kinukuha ang mga susi, dahil lahat ng susi ay nakaimbak sa unang palapag na nakaharang sa mga puno. Ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob ng silid ngunit nakita nilang wala itong laman. Napansin niya na may mga senyales na naririto ang dalawa at sinabi na pwedeng nasa malapit sila. Ngunit biglang, lahat sila ay nakarinig ng isang putok mula sa ilang palapag sa ibaba nila. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa barikada sa hagdanan ng floor 26, at nakita si Rin na sinusubukang pasabugan ang mga ugat gamit ang ilang bomba. Doon, hindi nagtagumpay ang plano dahil masyadong makapal ang mga ugat, ngunit lahat ng ito ay kanila nang inaasahan. Pagkatapos ay naghagi si Rin ng isang flash grenade at na-stun ang lahat ng mga brain-dead na manlalaro na humahabol sa kanya, at pagkatapos ay gumamit ng stun gun para makalampas sa kanila. Nagsimulang tumakbo sa itaas si Rin, at nakita ang kanyang pag-iwas sa mga bala tulad ng sa Matrix. Lumalabas na ang sigal niya ay ang kakayahang kalkulahin ang impormasyon ng lahat ng bagay sa paligid niya, kabilang ang eksaktong lokasyon at mga epekto ng bawat bagay sa lugar. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang hinaharap sa isang tiyak na lawak at ito ay may pagkakatulad sa Sharingan. Ang kakayahang ito ay tinatawag na laplis na nakuha sa konsepto ng demonyo, at ginagamit niya ito upang mangalap ng impormasyon tungkol sa iba at ibenta ito upang mabuhay sa Darwin's Game. Bukod doon, nagagawa rin niyang umiwas sa mga pag-atake at bumaril sa iba na para bang mayroon siyang advanced observation haki. Ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan upang barilin ang lahat ng mga lalaking humahabol sa kanya, at ito ay nagpapaisip sa florist tungkol sa kanyang sigol. Samantala, naging marahas si Konami at bumaba sa unang palapag gamit ang isang lubad na nakasabit sa bintana. Nakarating siya sa main reception hall at nagsimulang maglakad patungo sa surveillance room. Pagkatapos ay lumabas ang florist at sinabi na gusto niyang makipag-usap sa kanya bago sila magsimulang mag-away, patayin ang isa't isa dahil sa hindi makatarungang larong ito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya naglalaro ng larong ito, at sinabi ni Konami na aksidente lang siyang nadala dito. Sinabi sa kanya ng florist na naglalaro siya para sa pera, at ang buhay ng isang tao ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 200 milyong yen, iyon ay humigit kumulang 670,000 hanggang 1.35 milyong dolyar. Pagkatapos nito, nilagyan niya ang kanyang katawan ng armor na halaman at nagsimulang sumugod patungo kay Konami. Binato niya siya ng bomba, ngunit wala itong nagawa sa florist, at sumugod siya gamit ang isang malakas na suntok na bumagsak sa sahig. Tumalon pabalik si Konami para umiwas at sinubukang barilin siya gamit ang kanyang handgun, ngunit ang mga halaman ay lumabas sa lupa at inalis ang baril mula sa kanyang kamay. Sinabi ni Konami na nangangahulugan ito na maaari siyang magseryoso at gamitin ang kanyang sigil upang lumikha ng isang machine gun na kinopya niya kanina, at nagsimulang barilin ang florist ng 1 toneladang bala. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang mga bala ay tumalbog sa kanyang matigas na baluti at gumamit ng baging para sirain ang baril sa kanyang kamay. Sinabi ng florist na ito ay checkmate para sa kanya dahil kabisado na niya ang kanyang sigil, at ito ay ang kakayahang lumikha ng anumang armas na nakita niya noon, ngunit ito ay may limitasyon.
Iniisip ni Konami na siya ay tama, at higit sa lahat ay magagamit lang niya ang kanyang kakayahan ng ilang beses dahil sa matinding sakit ng ulo at sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Pagkatapos ay lumikha si Konami ng isa pang machine gun at naghagis ng bomba sa florist. Sinabi ng florist na alam niyang gagawin niya ito at talagang lumapit sa kanya, handang suntukin siya. Ngunit nakangiti si Konami na may flash grenade sa kanyang kamay, habang nakapikit. Ginagamit niya ito upang matarante siya at pagkatapos ay mawala sa paningin ng florist. Tumakbo siya palayo, ngunit agad siyang naabutan ng florist at pinalipad siya gamit ang isang napakales na suntok na tumama sa kanyang tiyan. Siya ay tumayo at sinubukang barilin siya, ngunit ang florist ay gumawa ng isang kalasag at pinalihis lamang ang lahat ng kanyang mga bala, at sinugod ulit siya gamit ang kanyang matibay na halamang baluti. Bumagsak si Konami sa lupa at pinapanood siyang naglalakad palapit sa kanya na parang tatapusin na siya. Iniisip niya kung ito na ang wakas para sa kanya, ngunit pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari. Narinig niya ang boses ng lalaki sa loob niya, nakipag-usap sa kanya ang kanyang sigaw tungkol sa kung paano hindi lang siya makakagawa ng mga bagay na minsan niyang nahawakan, ngunit siya rin ay makukuha ng lahat ng impormasyon tungkol sa item na iyon at kung paano ito pinakamahusay na gamitin. Sa huling pagkakataon na binaril niya ang florist, kinailangan niyang gamitin ang kanyang kalasag, na nangangahulugang inisip niya ang kanyang mga bala bilang isang banta. Gamit ang impormasyong ito, dapat niyang malaman kung ano ang gagawin para makalusot at manalo sa labanang ito gamit ang panloob na modelo ng kapangyarihan. Tumayo si Konami at sinimulan siyang barilin na parang baliw. Gumagawa siya ng modification sa baril sa pamamagitan ng pagbawas sa buhay nito para tumaas ang presyon at lakas ng pagbaril na nagpapahintulot sa kanyang mga bala na makalusot sa makahoy na baluti. Pareho silang na-max out ang kanilang sigil at bumagsak sa lupa, ngunit naunang bumagsak ang florist na ginagawa itong tagumpay ni Konami. Sinabi ng florist sa kanya na tapusin siya, ngunit sinabi sa kanya ni Konami na mamatay na lang siya sa ibang paraan, at wala siyang interes na pumatay ng iba. Maya-maya lang ay dumating si Rin mula sa likuran na nakatutok ang baril sa ulo ng florist. Humihingi siya sa kanya ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga singsing sa gusali, at sinabi niya sa kanya na mayroong humigit kumulang 24 na singsing doon. Pagkatapos nito, tinanong niya siya kung alam niya na ang pinuno ng ikawalong clan ay nakikilahok din sa kaganapan. Sinabi ni Rin na ang karamihan sa mga malalakas na manlalaro ay nakolekta na ang lahat ng mga ring sa lugar, at ang unang yugto ng kaganapan ay matatapos na. Nangangahulugan nito na sa lalong madaling panahon, ang ikawalong clan ay aatake sa kanila para sa kanilang mga singsing, at dahil naubos na ang kanilang mga lakas dito, hindi na sila makakapagtanggol or makakalaban. Upang bigyan silang lahat ng pagkakataon, iminumungkahi ni Rin na buumo sila ng improvised clan upang labanan ang ikawalong clan para sa mas magandang pagkakataon na mabuhay. Matapos mabuo ang kanilang improvised clan, humiga sila upang makapagpahinga at mabawi ang kanilang mga sigil. Natutulog si Konami sa loob ng 3 oras, habang si Ichiro ay naglalagay ng mas maraming barikada upang hindi makapasok ang iba. Matapos magising si Konami, lahat sila ay nagtitipon sa isang palapag at nagpasya na makipag-usap sa armadong lalaki. Nag-alok sila sa kanya ng 3 singsing at papakawalan siya bilang kapalit ng pangakong hindi magiging kaaway sa kanila para sa kaganapan. Noong una, inalok nila siyang sumali sa kanilang clan, ngunit tumanggi siyang makapagsanib puwersa sa florist na nag-brainwash sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa iba pang 2 manlalaro na kasama niya, at sinabi nila na binigyan sila ng 3 singsing at hinayaan silang gamutin ang kanilang mga sugat. Pagkatapos pumayag sa pakikipag-alyansa, sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang plano na labanan ang ikawalong clan, at ang armadong lalaki ay nagiging galit na galit nang marinig ang ikawalong clan. Sinabi niya na maaari siyang tuluyang sumali sa kanilang clan pagkatapos ng lahat upang makapaghiganti kay Wong. Ibinahagi din ni Konami na malapit nang dumating si Shoka para samahan sila sa hotel, na magpapalakas sa kanilang clan. Samantala, nagpa siya si Wong at ang kanyang gang na pumunta na sa hotel upang pabagsakin sila Konami at ang kanyang clan, at kunin ang kanilang ika-20 na singsing. Habang iniisip ninyong lahat ang sinabi ko sa linyang iyon, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang balak niyang gawin. Nagpa siya si Wong na maghintay hanggang gabi upang maglunsad ng isang malawakang pag-atake sa mahigit 20 miyembro ng kanyang clan, kabilang ang ilan na hindi bahagi ng kaganapan, upang ibagsak ang mga manlalaro sa hotel at makuha ang lahat ng kanilang mga singsing.
Sa ngayon, nakakolekta na siya ng mahigit 32 ring sa tulong ng kanyang mga miyembro ng clan, at gusto niyang makakuha ng mahigit 50 rings para maging kampyon ng event at makuha ang Rumord Special Privileges para sa titulong iyon. Bumalik sa hotel, si Konami at ang iba pa ay nagtipon sa isang mesa at pinag-uusapan ang kanilang plano. Hahatiin nila ang singsing ng pantay-pantay, na ang kalahati ng mga puntos ay mapupunta sa Flores dahil ginawa niya ang karamihan sa mabibigat na pag-angat sa yugtong ito. Bukod pa riyan, hihintayin nila ang ikawalong clan sa pag-atake sa kanila, at pagkatapos ay haharangan sila kapag pumunta sila para sa singsing. Inalis ng armadong lalaki ang kanyang helmet at ipinahayag ang kanyang pangalan bilang Ryuji. Sinabi niya na gusto niyang makapaghiganti kay Wang, dahil mayroon silang ilang kasaysayan na magkasama, at pagkatapos ay nagtanong kung magiging epektibo ba ang planong ito. Sinabi ni Rin na tiyak na darating sila, ngunit kahit na hindi, ito ay isang panalo para sa kanila, dahil mayroon silang lahat ng mga singsing na kinakailangan para sa kanila doon. Pagkatapos nito, sinabi ni Rin na ang isang bagay tungkol sa mga patakaran ng kaganapang ito ay nakakaabala sa kanya, dahil ang mga puntos ay hindi inilalaan batay sa kahalagahan ng mga bato, at mukhang hindi natural. Bukod pa riyan, sa mga panuntunan, walang binanggit na mga singsing ang kayamanan sa treasure hunt na ito, or kung ano ang kinakailangan para matapos ang event, na nangangahulugan na ang tunay na kayamanan ay iba. Sinabi ni Ichiro na dapat nilang pag-usapan ang tungkol dito pagkatapos makipaglaban sa ikawalong clan, at pagkatapos ay tinanong si Konami tungkol kay Shoka, at kung makakarating ba siya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Konami na darating siya sa lalong madaling panahon at sinuri ang kanyang mga mensahe, ngunit natatakot siya kapag nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya na humihingi ng tulong. Bumalik sa istasyon ng Shibuya, nakikita si Shoka na naglalakad sa underground station habang sinusundan siya ng isang babaeng may puting buhok nang hindi napapansin. Hiniskan niya ang lugar para sa mga singsing ngunit walang nakita. Iniisip ni Shoka na maaaring may mga blind spot pa rin at patuloy na naglalakad papasok, habang nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay inatake siya ng ilang tubig, ngunit umiwas siya sa oras at nagtataka kung ito ay sigaw ng isang tao. Nagsimula siyang tumakbo sa labasan at nakita niya ang puting buhok na bata na nakatayo doon. Inaatake niya ito gamit ang kanyang mga kadena, ngunit ang tubig sa kanyang harapan ay nagyayelo, na nagpahinto sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang mga kadena bilang isang drill upang makalusot dito, ngunit ang bata ay ginawa din iyong yelo, at inalis ang kanyang mga kadena. Pagkatapos ay tumakbo si Shoka pabalik sa kabilang labasan, ngunit nagsimulang bumaha ang tubig sa istasyon, at kalaunan ay nalunod siya bago magpadala ng mensahe kay Konami para sa tulong. Bumalik sa hotel ni Konami, nagpasya siyang tulungan siya, at nagpasya si Ryuji na samahan siya. Sinabi naman ni Rin na tutulungan niya sila mula sa rooftop bilang isang sniper, habang ang florist ang magbabantay sa kuta. Sina Konami at Ryuji ay lumabas at napansin na ang lokasyon ni Shoka ay 5 minuto lamang ang layo mula sa kanila, kaya nagsimula silang maglakad ng maingat sa kanya nang walang singsing sa kanilang mga kamay. Napansin nila na mayroon na lamang 168 na manlalaro ang natitira sa orihinal na 300, at ito ay parang isang magarbong kaganapan kasama ang buong Shibuya sa kanilang sarili. Sinabi ni Konami kay Ryuji ang tungkol sa kanyang sigil at sinabi na maaari lamang niyang kopyahin ang mga pangunahing armas at ilang mga item, at ang mga komplikadong item tulad ng mga smartphone at kotse ay hindi sakop ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Konami kung bakit siya naglalaro ng laro at kung ano ang kanyang sigil, at sumagot si Ryuji na siya ay nasa loob nito upang manalo, na pera ang kanyang layunin, at ang kanyang sigil ay walang kwenta, na nagpapahintulot sa kanya na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling or hindi. Pagkatapos ay isinumpa niya ang kanyang sigil dahil wala itong kwenta sa labanan, at kalaunan ay nakarating sila malapit sa underground station at nakita ang puting buhok na bata kanina. Sinabihan siya ni Ryuji na huminto sa pagtatago at lumabas agad kung hindi, ang lalaki sa tabi niya ay maghahadyos sa kanya ng granada. Lumabas ang bata, at napansin ni Konami na mas bata pa siya kaysa kay Rin. Samantala, tungkol kay Rin, nakahanap siya ng QR code sa ring at iniskan ito gamit ang kanyang telepono para makakuha ng number code. Lumakad din ang florist, at iniskan nila ang lahat ng ring upang makahanap ng iba't ibang numero, habang ang ilan sa mga ring ay may parehong mga code sa mga ito.
Iniisip nila ito at nagpasya na ang tunay na kayamanan ng kaganapang ito ay ibang bagay, at kakailanganin nila ang lahat ng uri ng singsing upang makuha ang buong code upang malutas ang misteryong ito. Sa kabilang banda, sinabi ng bata kay Ryuji na wala siyang anumang armas, at hindi niya sila sasalakayin. Kinumpirma ni Ryuji na nagsasabi ang bata ng totoo, at nilagpasan nila siya patungo sa underground station. Sinabihan sila ng bata na huwag pumasok doon dahil maaaring mapanganib ito, at sinabi ni Ryuji na may itinatago siya sa kanila, dahil tiyak na alam niya ang tungkol sa isang bagay na mapanganib doon. Pagkarating nila sa hagdanan, napansin nila na ang buong lugar ay baha, at nagpasya si Kanami na sundan si Shoka at sinabi kay Ryuji na kung hindi siya babalik sa loob ng 5 minuto, maaari niyang ibigay ang kanyang mga singsing sa bata at bumalik sa hotel. Sa sandaling wala na siya, itinutok ni Ryuji ang kanyang baril sa bata at sinabi sa kanya na minsan na siyang nagsinungaling, at ayaw niyang magkaroon ng dugo ng isang bata sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Ryuji sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa tubig sa istasyon. Ngunit ginagamit ng bata ang kanilang sigil at inatake siya ng tubig mula sa isang fire hydrant sa tabing kalsada, at pagkatapos ay ginawang yelo ang kanyang gatilyo at tumakbo palayo. Ngunit nagpasya si Ryuji na habulin siya, dahil sigurado siyang may kinalaman siya sa baha at mayroon siyang mahalagang impormasyon. Tumakbo ang bata sa loob ng isang gusali at nagtatago, at lumalabas na mayroon siyang multiple personality disorder. Ang katawan ng isang batang babae na nagngangalang Soy at ibinabahagi niya ito sa kaluluwa ng kanyang kapatid na si Shota. Si Shota ang may sigil ng yelo, habang si Soy ang may sigil ng tubig. Hindi niya gustong pumatay ng sinuman, ngunit mas gaaman si Shota at alam niyang dapat nilang makuha ang mga singsing kung gusto nilang makaligtas sa kaganapang ito. Sinabihan sila ni Ryuji na lumabas dahil gusto niyang makipag-usap sa kanila, ngunit sinabi ni Shota na hindi sila lalabas at nagsimulang makipag-usap kay Soy tungkol sa paglaban sa lalaki. Pumayag siyang tulungan siya at ginamit niya ang kanyang sigil para ilipat ang tubig sa mga imbornal sa tabi niya, ngunit iniiwasan ni Ryuji ang mga ice spike sa tamang oras at nagsimulang bumaril ng random para akitin sila palabas. Gumawa si Shota ng isang plano at ginamit ang kanyang telepono para akitin si Ryuji papunta sa loob ng tindahan. Naglakad si Ryuji papunta sa pwesto ng mga inumin at nakita ang telepono sa lupa. Nagtataka siya kung ano ang iniisip ng bata, ngunit pagkatapos ay biglang nabasa siya ng tubig mula sa mga bote at agad na nagyelo ang katawan niya. Lumapit si Shota sa kanya at sinabing ito na ang katapusan niya. Pagkatapos, pinigilan ni Soy ang kanyang kamay at sinabing ayaw niyang mabuhay kung nangangahulugan ito na kailangan niyang pumatay ng iba. Samantala, si Kanami ay lumalangoy sa malamig na tubig at tumawid sa pader ng yelo na kumukulong kay Shoka. Gumawa siya ng butas sa dingding gamit ang kanyang baril, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang app para hanapin si Shoka at iligtas siya sa pamamagitan ng paglangoy sa ilalim ng tubig. Sinusubukan niyang gisingin siya, ngunit hindi peren magising si Shoka. Nag-iisip si Kanami kung ano ang gagawin at pagkatapos ay sinubukang isagawa ang CPR sa kanya, at sa wakas ay nagising din si Shoka. Nang magising siya, hinalikan niya si Kanami sa pagligtas sa kanya at nagpasalamat sa pagdating nito. Pagkatapos noon, sinabi ni Shoka sa kanya na nilalaro niya ang larong ito upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang at patayin ang pumaslang sa kanila. Bukod dyan, gusto rin niyang mahanap at parusahan ang gumawa ng larong ito dahil sa paglalaro sa buhay ng mga tao. Sumang-ayon si Kanami at sinabing natutuwa siya na naibabahagi niya ang ilan sa mga parehong layunin sa kanya, kabilang ang ideya na sirain ang lumikha sa larong ito. Pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang sigil upang lumikha ng mga kadena para sa kanya, at ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang makalabas sila mula sa underground station. Di nagtagal, sumapit ang gabi, at naghahanda si Wong ng mga bomba at armas kasama ng mas maraming lalaki para salakayin ang hotel. Habang naghahanda, iniskan din niya ang QR code sa singsing at nagtataka kung paano manalo sa laro. Sa sandaling iyon, magsisimula ang ikalawang yugto ng kaganapan, na may mas maraming singsing na lumalabas sa mapa, at nagpasya si Wong na sa wakas ay ilunsad ang kanyang pag-atake sa hotel. Nang may mga bagong singsing na lumilitaw sa mapa, kabilang ang ilang mga diamante at emeralds, babalik sa pagkilos ang lahat, at magsisimulang sumiklab ang mga away sa buong lugar. Nagmensahe si Kanami kay Rin tungkol sa sitwasyon, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga QR code at hiniling sa kanya na ipadala sa kanya ang code ng Emerald Ring na nakuha nila kay Soy.
Ginawa iyon ni Konami, at sinabi ni Rin na kukunin niya ang code para sa Diamond Ring para makuha ang buong code. Samantala, sina Shoka at Sui ay nagharap sa isa't isa, at si Sui ay humingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Ibinunyag niya na humihinto na siya sa pakikipaglaban na ito at hindi niya gustong mabuhay ng masama para pumatay ng iba. Sinubukan ni Shoka ang kanyang mga claim sa isang pag-atake, ngunit pagkatapos ay pinatawad siya dahil ang kanyang mga kalokohan ay naglapit sa kanya at kay Konami. Pagkatapos noon, ginamit ni Sui ang kanyang sigil upang patuyuan ang kanilang mga damit, at sinabi sa kanila na siya ay medyo mahina sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at na ang kanyang kapatid na lalaki ay mas mahusay sa paggamit ng kanyang ice sigil. Nang marinig ang lahat ng ito, nagpa siya si Shoka na anyayahin si Sui sa kanilang clan at sinabing hindi niya kailangang makipaglaban or pumatay ng iba kung ayaw niya, at maaari niya silang tulungan sa pamamagitan ng paglalaba at paglilinis ng mga bagay, na nagsasalita tulad ng isang tunay na may-ari ng alipin. Tinanggap ni Sui ang imbitasyon, at nagsimulang magkaroon ng malalakas na miyembro ang kanilang clan. Sinabi ni Ryuji na okay lang siya sa lahat, basta't makabawi siya kay Wong. Si Konami ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na huwag kalimutan na ang kanilang pangunahing layunin ay upang mabuhay at hindi ang pagpatay kay Wong, at dapat natandaan niya ito. Inisip ni Konami kung ano ang dapat nilang gawin mula ngayon at pagkatapos ay nakuha siya ng mensahe milay kay Rin na may huling code. Sinabi ni Konami kay Shoka na tatanggalin nila ang lahat ng kanilang mga singsing, at hahabulin ang tunay na kayamanan ng laro upang tapusin ang kaganapang ito at mapanalunan ito. Ipinaabot ni Konami ang plano kay Rin at sinabihan silang tumakas mula sa hotel at samahan sila. Pagbabalik sa hotel, sinabi ni Rin kay Ichiro ang tungkol sa plano ni Konami at sinabing pupunta siya dahil walang pagkakataon na manalo sila sa 20 hanggang 30 miyembro ng ikawalong clan ng mag-isa. Sinabi ni Ichiro na mayroon siyang isang batang anak na babae na halos kaedad niya na talagang may sakit. Siya ay may maraming pera para sa kanyang mga medikal na gastusin, at sa gayon ay tatapusin niya ang laro gamit ang mga singsing na nagkakahalaga ng mga kumpirmadong puntos kaysa sa ilang posibilidad ng ilang kayamanan. Hinayaan niya itong umalis at manatili sa hotel kasama ang lahat ng 20 singsing, at naglalatag ng higit pang mga bitag para sa mga kalaban sa ibaba. Pumasok ang mga tauhan ni Wong at sinimulang salakayin ang mga halaman gamit ang ilang bomba, habang pinamumunuan sila ng kanilang pinakabagong miyembro, si Jiggy, kasama ang kanyang sigil sa pagmamanipula ng apoy. Sinabi niya na sila ay dadaan sa hagdanan sa halip na sa mga elevator, dahil ito ay nilagyan ng mga bitag, pero sabi niya na yun ang magiging kaso kung wala siya. Pagkatapos nito, pumasok siya sa isang elevator at sinabing susubukan niya itong daanan, at maaari silang sumunod sa kanya kapag naalis na niya ang mga bitag sa daan. Habang nasa loob ng elevator, inatake siya ng ilang mga baging ng halaman mula sa bubong, ngunit ginagamit niya ang kanyang sigil para sunugin ang lahat ng ito at ginawang pritong gulay. Matapos maabot ang itaas na palapag, iniskan niya ang lugar at napansin na nakakalat ang lahat ng singsing sa mga palapag na ito, at marahil ay iniwan ang lugar para sa kanilang buhay. Nagpadala siya ng mensahe pabalik sa kanyang mga clanmate at sinabihan silang sumakay sa parehong elevator dahil inalis na niya ang mga bitag. Nagpa siya ang kanyang mga tauhan na sumakay ng 2 elevator para sabay na umakyat, ngunit pagkababa ng isa pang elevator, nagulat sila nang lumabas si Ichiro gamit ang kanyang makahoy na baluti at sinimulan silang bugbugin ng paisa-isa. Hinawakan niya ang isa sa kanila at sinabihan ang iba na sabihin sa kanya kung nasaan si Wong, ngunit sila pala ay mga sakripisyo lamang at pinasabog ang sarili ng walang pakialam sa kanilang buhay. Sa huli, natalo silang lahat ni Ichiro at bumalik sa elevator para harapin si Jiggy sa itaas. Nagtataka si Jiggy kung ano ang nagpapatagal sa kanyang mga kagrupo na tumaas, ngunit pagkatapos ay nagulat siya nang makitang si Ichiro ay umakyat sa elevator na duguan at nakabaluti. Inihahanda niya ang kanyang sigil ng apoy, at pareho silang naghahanda upang labanan ang isa't isa. Samantala, ligtas na nakatakas si Rin at nagsimulang tumakbo patungo kay Konami at sa iba pa. Sa kanyang paglalakbay, nag-iisip siya tungkol sa layunin ng admin ng laro, at kung tumigil na sila sa pag-aalala tungkol sa mga tao na malaman ang tungkol sa kanilang laro sa malakihang kaganapang ito. Sa pag-iisip na iyon na isinantabi, iniisip niya ang tungkol sa mga code na nakuha niya mula sa lahat ng singsing. Sa una, nahirapan siya sa paghahanap ng ugnayan sa pagitan ng mga code, ngunit kalaunan ay napagpasyahan na dapat silang ayusin ayon sa tigas ng mga hiyas.
Ang clue ay ang ruby at sapphire ay may parehong numero, at pagkatapos ayusin ang mga ito bilang ganoon, ipinapakita ng code ang mga coordinate para sa sentro ng kaganapang ito, ang istasyon ng Shibuya. Nangangahulugan ito na ang tunay na kayamanan ay nakatago sa isang lugar sa istasyon ng Shibuya. Bumalik sa hotel, inisip ni Ichiro ang impormasyong nakuha niya sa mga miyembro ng 8 clan mula kay Rin. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat sa dalawang miyembro, ito ay sina Keith at Jiggy, na may telekinetic power at ang kapangyarihan upang kontrolin ang apoy. Sa kaso ni Jiggy, siya ay isang pyromancer na kayang balutin ang sarili niyang katawan sa mataas na apoy, na ginagawa siyang pinakamahirap kalabanin gamit ang kanyang sigil na nakabatay sa halaman. Sinubukan ni Ichiro na labanan siya ng direkta, ngunit pinawalang bisa ni Jiggy ang kanyang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ng malakas gamit ang kanyang maalab na suntok na sinunog ang kanyang armor. Pagkatapos si Ichiro ay nagsimulang tumakbo palayo habang sinusubukang pabagalin siya gamit ang ilang mga barikada, ngunit si Jiggy ay lumusob lang sa mga barikada na parang wala ito doon. Pagkatapos ay nagpasya siyang akitin siya sa isang bitag na may mga granada na nakatago sa loob ng ilang mga baging. Ngunit bago niya ito mailunsad, lumipad si Keith mula sa bintana sa likuran niya gamit ang kanyang telekinetic power at sinuntok siya ng malakas na pinabalik siya patungo kay Jiggy. Samantala, naghanda si Jiggy ng isang malakas na suntok at binutis ang katawan ni Ichiro, na sinasama siya sa mga Donut Boys tulad ni Ace, Obito, Rengoku, at iba pa. Dahil nawasak ang kanyang mga organo bumagsak siya sa lupa, at lumapit si Jiggy kay Keith at nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, ginamit ni Ichiro ang kapangyarihan ng pag-ibig ng ama at ibinalik ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga baging na i-pump ang kanyang puso, at ina-activate ang mga bitag ng bomba. Ginagamit niya ito bilang distraction para makatakas, ngunit hindi rin siya masyadong nakalayo. Pinoprotektahan ni Keith si Jiggy at ang kanyang sarili gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay pareho silang bumaba upang makita kung saan nagpunta si Ichiro. Hindi nila kailangang maghanap ng mahabang panahon dahil nakita nila siyang humihinga sa huling sandali sa tabi ng hagdanin. Ngunit sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya sa kanila na masaya siya na maisasama niya sila sa hukay at ginagamit ang kanyang mga halaman para gumuho ang buong gusali. Sa istasyon ng Shibuya, nakita ni Rin na mayroong higit sa 20 tao sa gusali at sinabi na natural na marami ang naruroon, dahil ito ang sentro ng kaganapang ito. Bukod pa riyan, kahit may ibang nakakaalam tungkol sa mga code, siya lang ang may code ng Diamond Ring. Pumapasok siya sa istasyon at nagpas siyang hanapin ang kayamanan ng mag-isa, ngunit nagpasya siyang umatras dito nang makita niya si Wong at mga 20 lalaki nito na naghahanap sa lugar. Dahil wala nang 78 na manlalaro ang natitira sa laro, napagtanto niya na dapat ay tumawag si Wong ng mga miyembro ng clan sa labas ng laro, at walang paraan para hanapin niya ang kayamanan habang nasa istasyon sila. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtitiwala siya sa kanyang mga clanmates at nagpa siya na maghanap ng higit pang impormasyon. Nagpatuloy sa paghahanap si Rin ngunit pagkatapos ay napansin siya ng isang miyembro ng 8 clan, sa pamamagitan ng kanyang sigil na may ilong ng isang lobo. Inaamoy niya ang pabango ni Rin, at hinahanap niya sa Shibuya Station kasama ng isang miyembro ng kanilang clan. Gayunpaman, ginagamit ni Rin ang kanyang sigil para tumakas sa kanila at dumaan sa maraming tao, at kalaunan ay naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila sa pamamagitan ng pagtalon sa riles ng tren. Pagkatapos nito, nagsimula siyang tumakbo sa itaas at ginagamit ang kanyang kakayahang tumakas. Ngunit sa kanyang pagtataka, biglang sumulpat si Wong sa kanyang harapan nang wala sa oras at agad siyang nahuli. Tinanong siya ni Wong tungkol sa lahat ng nalalaman niya tungkol sa kayamanan, ngunit sinabi ni Rin na wala siyang alam at wala siyang singsing na ibibigay sa kanya. Tinitingnan niya siya tulad ng iyong tipikal na kontrabida sa anime, at pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang kaliwang braso. Muli siyang nagtanong sa kanya, at sinabi ni Rin na magsasalita siya at nagsimulang magkwento sa kanya tungkol sa ilang sinaunang lason ng Chino kung saan naglagay sila ng mga makamandag na nilalang sa isang palayok, at hinayaan silang maglaban-laban hanggang sa isa na lang ang nabubuhay, at iyon ang pinaka-nakakalason sa kanilang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi nito ipaalala sa kanya ang kanyang sarili bilang hari ng Venom. Hindi natutuwa si Wang sa kanyang sinabi at nagalit siya, at sinabing puputulin niya ang kanyang mga daliri ng paisa-isa hanggang sasabihin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kayamanan ng kaganapan.
Sa sandaling iyon, ang kadena ni Shoka ay tumama sa itaas nila na may isang flash grenade, at natigilan ang lahat ng naroon, pagkatapos ay iniligtas si Rin at dinala siya sa kanilang tabi. Pinasasalamatan niya si Konami at ang iba pa sa pagsadyop sa kanya, at lahat sila ay humarap kay Wong at sa kanyang clan. Sinabi ni Konami na mayroon silang mahalagang impormasyon sa kaganapan, at gusto nilang makipag-ayos sa kanila, or maaari nilang piliin na lumaban at mamatay. Ang mga clanmate ni Wong ay nagsimulang tumawa sa kanilang panukala at sinabi na ang 8 clan ay hindi nakikipag-ayos sa iba, at papatayin silang lahat at iiwan ang isa upang sabihin ang lahat ng kanilang nalalaman. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa, habang si Ryuji ay nagsimulang magpaputok sa kanila gamit ang kanyang machine gun, at lahat sila ay lumaban din. Kinuha ni Rin si Konami at tumakbo upang hanapin ang kayamanan, habang sina Shoka at Sui ay nagsasama para harapin ang mga kalaban at i-freeze ang mga ito doon. Sa sandaling iyon, biglang sumulpat si Wong sa harap ni Shoka at naputol ang kanyang mga kadena, ngunit si Ryuji ay dumating sa tamang oras at nagsimulang barilin siya, at sinabi na ang kanyang tunay na kalaban ay narito mismo. Alam niya na ang kakayahan ni Wong ay nagbibigay daan sa kanya na mag-teleport sa isang 5-meter radius, at maaari rin siyang pumutol ng kahit ano sa loob ng 1 metro. Ibig sabihin, para siyang swordsman na may kakayahang isara agad ang 5 metrong gap. Kaya kung lalaban siya sa layo na 10 metro o higit pa, si Ryuji ang may kalamangan. Naramdaman ni Wong na masyado siyang nakakainis para sa isang side character, at ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan para gambling siya. Sa sandaling iyon, ginamit ni Wong ang kanyang kakayahan at agad na lumitaw sa kanyang harapan at pinutol ang kanyang kamay, na ginagawa siyang parang si Shanks na one-handed. Samantala, tumakbo si Konami kasama si Rin at sinabihan siyang mag-focus sa pag-crack ng code at pag-alam kung nasaan ang tunay na kayamanan. Binigyan ni Konami si Rin ng ilang espasyo para makapag-isip, at pagkatapos sumailalim sa masusing pag-iisip ng ilang sandali ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa Deep Search feature. Pagkatapos ng pag-iisip ng malalim sa loob ng kanyang kaluluwa at paggalugad ng mga jargon na salita. Sa kalaunan ay nakrak niya ito at nalaman kung ano ang ibig sabihin ng code at kung nasaan ang kayamanan. Pagkatapos nito, sa labas ng istasyon, naghahanda si Wong na tapusin ng tuluyan si Ryuji. Iniisip ni Ryuji na hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mapahiya ng ganoon, at mag-self-destruct kasama si Wong. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, dumating si Konami sa eksena at sinabihan si Wong na huminto. Ipinakita niya sa kanya ang isang susi at sinabing alam niya kung nasaan ang kayamanan, at gusto niyang ipagpalit ang susi para sa kaligtasan ni Ryuji. Tumingin si Wong sa kanya at ipinaalala sa kanya na hindi sila tumatanggap ng anumang deal ng kaaway, kaya hindi nila siya papayagang umalis doon ng buhay. Ginagamit ni Ryuji ang kanyang sigil at nalaman na nagsisinungaling si Konami at nambobola lang siya para pansinin siya ni Ryuji. Iniisip niya na hindi ito uubra at kailangang magbayad ni Wong dahil siya ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi sa kanya ni Wong na hindi siya naniniwala sa kanya, ngunit napukaw ni Konami ang kanyang interes sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang baril sa susi, at pagsasabing sisirain niya ito maliban kung tatanggapin niya ang kanyang panukala. Sinabi ni Wong na wala siyang pakialam, ngunit napansin ni Ryuji na talagang interesado si Wong. Sinabi niya na maaaring nagsisinungaling si Konami, at sinabi ni Konami na kailangan niyang tanggapin ang kanyang salita para dito at nalaman niya ang tungkol sa kayamanan sa pamamagitan ng pag-crack ng code mula sa mga singsing. Sa una, itinuro sila ng mga singsing sa istasyon ng Shibuya, ngunit kailangan nila ang code ng Diamond Ring upang malaman kung saan nakatago ang kayamanan doon. Sinabi niya na nagkataon, ang code ng Diamond Ring ay 888-0001. Kapag nahati mo ito sa dalawang hati, magiging maliwanag na ang 888 ay tumutukoy sa Statue of Hachiko malapit sa istasyon, dahil ang ibig sabihin ng Hachi ay 8. Kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagsuri sa rebulto at paghahanap ng susi doon. Pagkatapos noon, inisip ni Konami kung para saan ang susi, at pagkatapos na isipin ang code, napagtanto niya na ito ay para sa isang deposit box sa National Bank Branch 001. Habang ipinapaliwanag ni Konami ang code kay Wong, ginagamit ni Ryuji ang kanyang sigil at nalaman na gawa-gawa lang ni Konami ang kwentong iyon, at walang kahit isang piraso ng katotohanan dito, ngunit ang tanong ay kung maniniwala dito si Wong.
Samantala, iniisip ni Wong kung totoo ba ang lahat ng ito dahil mukhang kapani-paniwala ito, ngunit wala siyang katibayan upang i-back up ito. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa bilyon-bilyong yen na halaga ng mga gantimpala mula sa mga singsing at iniisip kung ano ang maaaring maging kayamanan, dahil dapat itong mas higit pa rito. Bukod pa riyan, nariyan din ang bulong-bulungan tungkol sa pagkakaroon ng espesyal na pribilehiyo para manalo sa kaganapan, at naging interesado si Wong rito. Sinabi ni Wong kay Konami na tatanggapin niya ang kanyang proposal ngunit ililigtas lamang niya ang kanyang buhay at si Ryuji ay labas sa usapan. Sinabi ni Konami na ayos lang sa kanya iyon, dahil nakipagtulungan lamang siya sa kanya para sa kaganapan, at hindi mahalaga sa kanya kung mabubuhay siya or mamatay. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Wong at sinabi kay Ryuji na wala siyang halaga hanggang sa huli. Gayunpaman, alam ni Ryuji ang katotohanan na nagsisinungaling si Konami salamat sa kanyang sigol. Alam niya na dapat siya ay gumawa ng isang pagkakataon para sa kanya upang mapabagsak si Wong at nagpasalamat siya sa kanya sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, ibinato ni Konami ang susi kay Wong at sinabing kung hindi siya nagtitiwala sa kanya, suriin niya ang susi sa kanyang sarili. Hindi nag-iisip si Wong ng anuman at lumakad pasulong upang kunin ang susi. Ngunit sinabi ni Konami na ang lahat ay kasinungalingan at iyon lang ang susi sa kanyang scooter, at nalaman na ang tunay na code ay para sa locker sa tabi niya. Ginagamit ni Konami ang sandaling ito para buksan ito at tapusin ang laro sa pamamagitan ng paghahanap ng kayamanan. Kapag na-clear na ang event, Nate Laporte ang lahat palayo sa lokasyon, na ginagawang hindi sila makagalaw, na naiwan lamang si Konami na may kahon sa loob ng locker. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at binuksan ang kahon, at nakita niya ang kanyang smartphone sa loob nito. Biglang tumunog ang telepono, at kinuha niya ito para malaman ang isa sa mga admin ng D-Game sa kabilang panig. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang tagabuo ng interface para sa app at sinabing siya ay uri ng isang middleman, at sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga gantimpala na nakuha niya para sa pagkumpleto ng event. Una sa lahat, makakakuha siya ng 10,000 puntos bilang pangunahing gantimpala, na ang kalahati ng mga ito ay ipinamahagi sa kanyang mga kaibigan. Nakakuha siya ng karagdagang 1,237 puntos para sa kanyang kaligtasan, na dinala ang kanyang kabuuang 6,237 puntos. Para sa record, iyon ay katumbas ng halos 4.2 milyong US dollars. Bukod sa mga puntong ito, sinabi ng host na nakakuha si Konami ng pribilehiyo na gawin ang isa sa kanyang mga hiling na maibigay sa kanya, ngunit ang mga imposibleng bagay tulad ng pagbabalik sa mga patay or pagiging immortal ay hindi maibibigay. Agad niyang sinabi sa kanya na gusto niyang umalis sa laro, ngunit hindi ito pinapayagan ng host, sa kadahilanang ito ay labag sa kanyang sariling interes. Sinabi sa kanya na ang dalawang paraan upang makatuwirang umalis sa laro, kung saan dapat makumplito ito or sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya at pagtanggal ng laro sa kabuuan. Matapos marinig ang lahat ng ito, iniisip ni Konami kung ano ang maaari niyang hilingin na makakatulong sa kanya na malampasan ang larong ito nang hindi kinakailangang pumatay ng iba or mapatay siya ng iba. Isang uri ng pagbabalik para sa iba na sumali sa laro, at pagkatapos ay maghanda upang gawin ang kanyang kahilingan. Pagkatapos marinig siya, ang host ay sumang-ayon na ibigay ang kanyang mga kahilingan at sinabi na bilang isang regalo sa pamamaalam, ibibigay niya sa kanya ang pangalan ng kanyang sigil, na Fire God of Iron. Pagkatapos nito, sinabihan siya ng good luck at Nate Laporte na din siya. Pagkalipas ng 2 buwan, tinakpan ng mga channel ng balita ang insidente bilang isang uri ng pambobomba ng terorista na responsable sa pinsala sa lugar at sinasabing hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang nangyari. Bukod pa riyan, 2 buwan nang hindi pumapasok sa paaralan si Konami at ang iba pa niyang mga kaibigan, at nagtataka si Yota kung saan sila nagpunta. Nagpasya siyang bisitahin si Konami mamaya upang gumawa ng mga plano para sa bakasyon sa tag-init. Bumalik sa mansyon ni Shoka, ikinwento niya kay Soy ang tungkol sa 3 week na iniwan ang kanilang mga magulang at nagpasyang manirahan ng hiwalay sa iba't ibang bahay. Ang bunso ay gumawa ng kanyang bahay mula sa dayami, at isang lobo ang dumating at pinunit ang kanyang nasirang bahay at kinain ang baboy. Sumunod naman ay pinuntahan nito ang pangalawang baboy na gumawa ng bahay sa kahoy, kaya sinunog niya ito at saka kinain ang inihaw na baboy sa loob. Sa wakas, pumunta siya sa bahay na sementado na may isang napakalaking martilyo at sinira ang mga dingding at kinain ang huling baboy.
Sinabi ni Soy na ang moral lesson sa kwento ay kahit anong mangyari, kung baboy ka, kakainin ka ng buhay, kaya huwag kang maging baboy. Sabi ni Shoka na mali siya, at ang totoong moral lesson ng kwento ay kung naghahanap sila ng bahay, dapat huwag nila itong gawin gamit ang mga bagay tulad ng dayami, kahoy, o semento, ngunit kumuha ng isang tunay na modernong gusali upang matog na kanilang kastilyo. Habang nagtataka si Soy kung anong klaseng kwento ang narinig niya, nagsimula silang maghanap ng mga gusaling mabibili para sa kanilang clan at iniisip kung dapat ba silang umalis at alisin ang 8 clan pagkatapos ng lahat dahil maaari silang maging problema sa hinaharap. Samantala, ang anak na babae ni Ichiro ay binisita ng isang lalaki mula sa insurance company na nagbigay sa kanya ng tseke para sa 300 milyong yen, at nagsasabi ng kanyang pakikiramay para sa pagkamatay ng kanyang ama. Tumanggi siyang tanggapin iyon kahit gaano pa ito kalaking halaga at sinabihan siyang umalis. Lumabas ang lalaki at nakasalubong si Rin at tinanong siya kung magiging mabait ba siya para ipakilala siya kay Konami. Ngunit sinabi ni Rin na hindi siya ang kanyang personal na manager or jowa, at maaari niyang puntahan siya mismo sa kanyang clan. Pagkaalis niya, nagmamadaling lumabas ang anak ni Ichiro at aksidenteng naitulak si Rin sa lupa. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa lalaking nasa insurance company. Ipinakilala ni Rin ang kanyang sarili bilang isang information broker na tinatawag na analyst at sinabi na kung gusto niyang malaman ang anumang bagay tungkol sa kanyang ama, maaari niyang kontakin siya. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanya ng anak ni Ichiro ang tseke at tinanong kung ito ay totoo. Sinabi niya sa kanya na dalhin ito sa isang bangko at tingnan ito para sa kanyang sarili, at para sa sino mang nagtataka, ito ay halos 2 milyong US dollars. Sa kabilang banda, sa Danjo Boxing Club, si Ryuji ay napagaling na at naibalik ang kanyang kamay, salamat kay Kaide, na asawa ng may-ari ng club na si Danjo. Sinabi ni Danjo na bahagi ito ng kasunduan na ginawa niya kay Konami. At pagkatapos ay sinabi na ang kanyang club ay isang normal na kickboxing dojo, ngunit may humigit kumulang 26 na manlalaro ng D-game dito. Bukod pa riyan, ang dahilan niya sa pagsali sa laro ay upang makuha ang kapangyarihan ng isang sigil, at ngayon ay sapat na ang kanyang lakas upang ibagsak ang mga tangke. Pagkatapos nito, lumakad sila papunta kay Konami, na mukhang maskulado na ngayon. Tinutulungan siya ni Ino sa kanyang pagsasanay, at sinabi sa kanya ni Danjo na natapos na niya ang kanilang kasunduan na pagalingin si Ryuji at tulungan siyang lumakas. Kaya ngayon ay pwede na nilang pag-usapan ang tungkol sa proposal na sinabi niya 2 buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Konami na ayos lang sa kanya iyon at sinabi na bilang pinuno ng clan, gusto niyang opisyal na bumuo ng isang alyansa sa pagitan ng kanilang mga clans. Sinabi ni Danjo na ayos lang siya sa kanyang mga layunin at etika, ngunit hinihiling ng isang alyansa na ang parehong partido ay makinabang mula dito. Kaya kung gusto niyang labanan siya ng one-on-one upang makita kung siya ay karapat-dapat na bumuo ng isang alyansa sa kanila. Napangiti si Konami at nasa sabik sa isang labanan at tinanggap niya ang hamon. Samantala, pumunta si Yota sa bahay ni Konami upang salubungin siya ngunit nakita doon si Kith ng ika-8 clan. Tinanong niya ito kung kaibigan siya ni Konami at sinabing gusto niya itong makausap. Bumalik sa boxing club, naghahanda sina Danjo at Konami na harapin ang isa't isa sa isang underground arena. Lumalabas na si Danjo ang rank 4 na player sa D-Game Rankang Ladder, at nanalo siya sa isa sa mga major event at nakakuha ng pribilehiyong magsagawa ng mga exhibition match na may mga sigil kapalit ng mga puntos sa kanyang dojo. Siya ay tila isang mabuting tao, ngunit nais niyang tiyakin na si Konami ay isang karapat-dapat na kaalyado at magsisimula ng kanilang walang limitasyong tunggalian. Ang tanging mga patakaran ay dapat nilang panatilihing maliit ang pinsala sa gusali at hindi sinasadyang patayin ang isa't isa. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Konami ang laban sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang sigil at lumikha ng machine gun. Ngunit sumugod si Danjo na parang toro at sinubukang ibaon siya sa lupa gamit ang isang malakas na suntok mula sa itaas. Tumalon pa atros si Konami upang iwasan ang pag-atake at naalala kung paano siya nagsanay kasama sa Son Goku. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang lumaban sa pamamagitan ng paghahagis ng ilang hand grenade sa kanya, ngunit si Danjo ay humarap dito tulad ng isang mabangis na hayop, at lumabas mula sa usok na may isa pang mabigat na suntok na dumurog sa sahig sa ilalim nila.
Patuloy na tumatakbo palayo si Konami at sinubukang barilin siya pabalik gamit ang isang handgun, ngunit isinara ni Danjo ang distansya sa pagitan nila at sinubukang alisin ang kanyang baril. Tumugon si Konami sa pamamagitan ng paglikha ng isang talim at sinubukang lumaban pabalik sa kanya. Tumalon pabalik si Danjo at nagtanong kung iyon ang kanyang sikretong sandata, at sumagot si Konami na mas marami pa siyang sandatang nakatago. Pagkatapos nito, lumikha siya ng isang submachine gun at sinimulan siyang barilin ng walang humpay. Si Danjo ay nagtatago sa likod ng isang haligi ng semento at pinupuri siya para sa kanyang kagalingan. Samantala, kasama sa audience sina Ino, Ryuji, at Rin. Napansin ni Rin kung paano lumakas ng husto si Konami sa kaunting panahon, at sinabi ni Ryuji na sobrang laki nga ng inimprove niya pagkatapos nilang magsanay ni Son Goku. Ipinakilala din niya si Konami sa isang nagbebenta ng armas upang masanay ang kanyang mga kamay sa mga armas na iyon. Lumalabas na alam ni Rin ang lahat tungkol dito at sinabi na habang mabuti iyon para sa kanya, naubos na ni Konami ang lahat ng kanyang sandata habang hindi pa rin ina-activate ni Danjo ang kanyang sigil. Sa sandaling iyon, sumugod si Danjo sa likod ng isang napakalaking blok ng bato. Kinuha niya ito at nagsimulang tumakbo pasulong gamit ito bilang kanyang kalasag at itinapon ito kay Konami para pabagsakin siya. Bumagsak si Konami, at ginamit ni Danjo ang pagkakataong ito para atakihin siya at sinabing katapusan na niya. Ngunit gumawa si Konami ng isang granada sa kanyang kamay at sinabi na sasabog silang dalawa. Dahil dito, naghanda si Danjo sa kanyang pag-atake at na-activate ang kanyang sigil na nagpapatigas sa kanyang katawan. Biglang tumunog ang granada, na nagpapakitang isang flash bomb. Ginagamit ni Konami ang pagkakataong ito para lumayo sa kanya at pagkatapos ay itinutok ang kanyang mga baril sa kanyang ulo, na nagsasabing handa na siya para sa higit pa. Tumayo si Danjo at sinabing kinikilala niya si Konami bilang kanyang rival at pumayag na bumuo ng isang alyansa, ngunit pagkatapos ay sinabi na mukhang pareho silang handa na magkaroon ng higit pang kasiyahan sa laban na ito. Pagkatapos, biglang sumulpot sa harap nila ang isang babae na may maskarang fox at pinigilan silang dalawa. Iniisip ni Konami na tama na ang labanang iyon, at tila naging normal ang lahat. Mukhang kinikilala siya ni Danjo bilang rank 1 player. Sinabi ni Leia na iyon ay ang kanyang pag-atake ng enerhiya na espada. Sinabi ni Leia na gusto niya si Konami at nanalo ng pastahan sa kanya noong huling major event. Sinabi niya na nagpasya siyang kunin siya para sa kanyang sarili, at basta na lang siyang kinidnap mula sa dojo sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang mga kaibigan na walang malay gamit ang kanyang energy sword technique. Pagkatapos ng insidenteng ito, bumalik sina Rin at Ryuji sa bahay ni Shoka at sinabi sa kanya at kay Sui ang lahat. Dahil siya ang matalik na kaibigan ni Konami, sinabi ni Shoka na maghanda silang lahat at aalis sila para iligtas ang kanilang pinuno. At siya lamang ang pwedeng mag-angkin kay Konami, hindi ang ibang babae. Sumang-ayon silang lahat at nagsimulang humabol sa kanila, salamat sa feature ng paghahanap sa telepono ni Shoka. Sa kabilang banda, sa loob ng sasakyan ni Leia, itinali niya ang mga kamay ni Konami at sinabi sa kanya na gusto niya itong sanayin na maging isang mahusay na assassin dahil sa tingin niya ay may malaking potensyal siya. Pagkatapos nito, tumingin si Leia sa ibaba at sinabi na nagmula siya sa isang 2,000 taong gulang na angkan ng mga assassin. Kamakailan lamang, ang kanyang angkan ay naghahanap ng isang kahalili, at hindi siya tutol na pakasalan siya sa bagay na iyon. Iniisip ni Konami na siya ay nababaliw at sinabi niya kay Leia na hindi niya tatanggapin ang gayong panukala. Si Shoka ay sapat na para sa kanya upang harapin sa kanyang buhay. Ang mukhang mayaman na matanda kanina ay ang kanyang butler, si Simon, at sinabi nito sa kanya na mukhang hinahabol sila. Ginamit ni Leia ang telepono ni Konami para tawagan si Shoka at sinabihan siyang umatras na, dahil sigurado siyang alam niyang hindi nila siya matatalo. Inilagay niya ang telepono malapit sa bibig ni Konami, at sa kanyang pagtataka, sinabi niya sa kanila na banggain ang kotse sa kanila or kung ano pa ang trip nilang gawin para lang mapahinto ang sasakyan. Sinabi ni Leia na hindi niya inaasahan na siya ang uri na hindi alam kung kailan dapat huminto, ngunit hindi ito isang bagay na hindi niya gusto. Sinabi ni Konami na napunta siya sa sitwasyon na ito nang hindi pumapatay ng sinuman, at walang paraan na siya ay kukuha ng mga utos mula sa isang taong marunong lamang pumatay ng iba. Pagkatapos ay sinabi ni Konami sa kanya na sasali siya sa kanyang angkan or magiging asawa niya, kung makalabas siya sa sitwasyong ito nang hindi pinapatay ang alinman sa kanyang clan, ang mga miyembro ng Sunset Ravens.
Samantala, si Shoka at ang iba ay nagmamaneho papalapit sa kanilang sasakyan. Sinubukan ni Rin na barilin ang kanilang sasakyan gamit ang kanyang sniper, ngunit napatunayang ito ay bulletproof. At sinabi niya na kailangan nilang banggain ang sasakyan para mapahinto ito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Shoka na magsimula ng isang clan battle laban kay Leia, na gamitin ang concealment mode ng D-Games, at nagsimula silang lumapit sa kanila. Si Shoka ay umakyat sa ibabaw ng kotse gamit ang kanyang mga kadena at naghahanda na makipaglaban, ngunit tumugon si Leia sa pamamagitan ng paglabas at pag-akyat din sa bubong ng sasakyan. Sinimulan niyang salakayin siya, ngunit pinigilan siya ni Leia gamit ang kanyang energy sword. Ngunit sa kanyang sorpresa, agad na nakabawi si Shoka mula sa estado ng kamatayan na dulot ng pamamaraan at patuloy na nakikipaglaban sa kanya. Pinalihis ni Leia ang lahat ng kanyang pag-atake sa kadena gamit ang kanyang espada, at pareho silang tumayo sa mga sasakyan pagkatapos maglunsad ng pag-atake. Pagkatapos nito, pareho silang patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa, at nagawa ni Shoka na mahulog si Leia sa bubong ng kotse. Ngunit sinadya pala ni Leia na maglagay ng sandata sa kanilang sasakyan para patigilan sa pag-ikot ang gulong. Sinubukan ni Ryuji na ibalik ang kontrol sa kotse, ngunit nagsimula silang mawalan ng distansya. Tumalon si Shoka, ngunit mukhang hindi siya makakaabot sa sasakyan. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Konami at ibinato sa kanya ang dalawang lalagyan na puno ng likido. Ginagamit ni Shoka ang kanyang mga kadena upang pasabugan ang mga ito, at ginamit ni Shota ang kanyang Seagull at Friday Knees ang gulong ni Leia at pinasabog ito. Huminto ang dalawang sasakyan, at lumabas ang mga pasahero. Ipinahayag ni Konami ang kanyang tagumpay, ngunit tinanong ni Leia kung tama ang pagkapanalo dahil naroon parent siya at si Shoka ay nakasabit sa di kalayuan. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang butler ni Leia at sinabing natalo sila dahil nasira ang kanilang sasakyan. At kung magpalit siya ng gulong, malayang makagalaw si Shoka, at hindi makukuha ni Leia si Konami nang hindi siya kailangang patayin. Medyo nadismaya si Leia ngunit tinanggap ito at idineklara ang tagumpay ng Sunset Ravens. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Konami na bumuo ng isang alyansa sa kanyang clan kung gusto niyang makipagtulungan sa kanya. At sinabi ni Leia na wala siyang natatandaang nangako ng ganoong bagay. Pagkatapos nito, sinabi ni Leia na sasama parent siya sa kanyang clan at husgahan para sa kanyang sarili kung ito ay isang lalaking karapat-dapat sa kanya. Halatang walang natutuwa dito, lalo na si Shoka. Ngunit si Konami ay pinahihintulutan ito sa kondisyon na kung sakaling ipagkanulo niya sila, ipagkanulo niya muna siya dapat bago saktan ang sinumang miyembro ng clan. Nangako si Leia, at dahil doon nakuha ng Sunset Ravens sina Leia at ang kanyang butler bilang kanilang mga bagong miyembro. Samantala, nakuha na ni Wong at ng kanyang clan si Yota at inalis niya ang kanyang kakayahang tumugtog ng gitara sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng kanyang daliri. Gumagawa sila ng isang video message at ipinadala ito kay Konami, at sinabihan siyang makipagkita sa kanila kung hindi ay mawawalan ng kakayahang maglakad ang kanyang kaibigan. Natanggap ni Konami ang video at tuluyang nagalit kay Wong. Iniisip niya na siya ang may pananagutan sa pagdukot sa kawawang Yota at ngayon ay nawala na ang lahat ng kanyang mga daliri, paano na siya magkakaroon ng jowa ngayon? Sinimulan niyang hampasin ang pader habang galit na galit ngunit pinakalma siya ni Ryuji at sinabihan siyang pag-isipan ito ng mahinahon. Ipinadala nila si Rin upang mangalap ng impormasyon tungkol sa hideout ni Wong, at pinascout niya sila ng kanyang kaibigang si Jessa mula sa Icy Clan. Ibinunyag ni Jessa na nagtatago sila sa isang bodega malapit sa baybayin at may natitira pang 12 hanggang 15 miyembro. Kabilang sa mga ito, ang pinunong sina Wong at Kith na kilalang gumagamit ng Seagull, habang walang palatandaan ng flame user na si Jiggy. Iniisip ni Rin kung tinalo ni Ichiro si Jiggy pagkatapos ng labanan, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang base upang bumalangkas ng isang plano. Bago siya umalis, sa halip na mga puntos, humingi ng kahilingan si Jessa at sinabing gusto niyang sumali sa kanilang clan. Sinabi ni Rin na sa tingin niya ay hindi ito tama, ngunit sasabihin niya ang kahilingan niya sa kanilang pinuno. Mamaya ng umaga na iyon, hinihintay ni Wong si Konami na dumating at tinitingnan ang kanyang kaibigan na umiiyak sa sahig gamit ang walang daliri niyang mga kamay. Alam niya na si Konami ay may malambot na puso at hindi papayag na may mamatay sa kanyang kaibigan, kaya alam niyang ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Biglang dumating ang isa sa mga miyembro ng clan at sinabi sa kanya na napapalibutan sila ng mga pulis at SWAT team.
Pinapunta silang lahat doon ni Ryuji, at sinabi ni Rin na handa na lahat silang sumalakay sa bodega. Pagkatapos nito, siya mismo ang pumupunta sa pasukan sa likod, at pinalabas ang isa sa kanyang clan member sa mga pulis na sinusubukang pumasok mula sa likuran. Samantala, tahimik na sinunod ni Shoka ang plano at ibinaba ang isang telepono sa harap ni Yota. Si Konami ay tumatawag sa kabilang panig at sinabihan siyang i-click ang link upang sumali sa Darwin's Game, at gawin ito kahit na kailangan niyang gamitin ang kanyang dila, ilong, or paa. Sinubukan ni Yota ngunit hindi sinasadyang naputol ang tawag. Pagkatapos nito, sinubukan pa niya at sa wakas ay naklik niya ang link at nakakuha ng sarili niyang sigol. Ito ay lumalabas na isang kapangyarihan upang ilipat ang mga bagay gamit ang kanyang isip, at ginagamit niya ito upang palayain ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang isa sa mga miyembro ng clan para barilin siya ayon sa utos ni Wong, ngunit itinapon siya ni Yota na parang basura at naisip na gusto ni Konami na gamitin niya ang kapangyarihang ito para makatakas. Nagsimula siyang gumawa ng kaguluhan sa loob hanggang sa pumasok si Wong at ipakita sa kanya kung sino ang tunay na amo. Kasabay nito, iniisip ni Konami na nabigo si Yota na gumawa ng anuman at nagpa siya na ibangga ang kotse sa loob ng gusali at iligtas siya. Pagkatapos, ibinababo nila si Rin at Ino at nagsimulang magmaneho ng diretso sa harap ng pinto ngunit pagkatapos ay huminto. Si Keith ay nakatayo doon at humarap sa kanya si Ino na nasa kanilang panig, at sinabi sa kanila na siya na ang baalang lumaban kay Keith. Sa pamamagitan nito, pumasok si Ryujan at Konami upang iligtas si Yota. Sa labas, hinarap ni Ino si Keith at ipinahayag na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at siya ay semi-finalist sa isang All Japan Karate Championship, at nanalo rin sana siya kung hindi niya sinasadyang napatay ang kanyang kalaban sa laban. Pagkatapos ay sinabi ni Ino na ngayon ay pinatay niya ang mga pulis, at hindi niya alam kung bakit ang isang taong tulad niya ay magpapas siya na sumali sa isang clan ni Wong. Sinabi ni Keith na hindi niya mauunawaan kung gaano kahusay si Wong at ipinaliwanag niya na pagkatapos mangyari ang aksidenteng iyon, tiningnan siya ng pamilya ng kanyang kalaban bilang isang kriminal. Huminto siya sa pagkakarate, ang sakit ay hindi nawala, at iyon pagkakataon na tinulungan siya ni Wong. Lumapit siya sa kanya at niliwanagan siya ng kanyang karunungan mula sa gabay ng ni Wong at sinabi sa kanya na siya ay nasasaktan, dahil isang tao lang ang kanyang napatay at sa mga sitwasyong tulad nito dapat siyang pumatay ng higit pa, at yun ang magpapawalin ng sakit. At pagkatapos magsimula sa D-game, ang kanyang sakit at paghihirap ay nawala tulad ng sinabi sa kanya ni Wong. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, nalaman ni Ino na bumaba ang kanyang IQ ng 2 puntos at nagpasya siyang pumasok na lang sa labanan. Opisyal na hinahamon siya ni Ino gamit ang app ng laro at sinimulan ang laban sa isang sipa, ngunit hinaranggan ni Keith ito at naglunsad ng suntok. Tumalon pabalik si Ino at nagtataka kung gaano kalakas ang taong ito at pagkatapos ay isinuot ang kanyang salaming decollar at i-activate ang sarili niyang sigol. Lumalabas na sobrang bilis ng sigil niya, kaya isinuot niya ang kanyang salaming decollar at buong puwersa na lalaban si Keith gamit ang kanyang mabilis na martial arts combo. Samantala, ibinagsak ni Rin ang ilan sa mga miyembro ng clan at ginabayan si Soy na gamitin ang kanyang sigil at ilipat ang tubig mula sa karagatan upang ma-freeze ni Shota ang natitirang mga miyembro ng yelo. Pagkatapos harapin ang ilang mga kalaban, lumipat sila patungo sa ibang lugar, at mukhang magkakaroon sila ng kumpletong tagumpay laban sa ika-8 clan sa pagkakataong ito. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari sa labas, sina Konami at Ryuji ay nagkaharap laban kay Wong at sa ilan sa kanyang mga tauhan. Tinanong nila siya kung nasaan si Yota, at sinabi ni Wong na pinabalik na niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na lumingon sa kanyang likod. Lumingon si Konami at nakita ang isang kahon sa likod niya na may dugong lumalabas dito. Binuksan niya ang kahon na may kakilakilabot na ekspresyon, at nakita niya ang sugatang katawan ni Yota na isiniksik sa loob nito. Nagsisimula siyang umiyak para sa kanyang kaibigan at pagkatapos ay naaalala ang lahat ng mga taong namatay nang dahil sa kanya. Bigla siyang tumigil sa pag-iyak, at naisip ni Wong na sa wakas ay nasaroon na siya ng bait. Naglakad si Wong pabalik at sinabihan ang kanyang mga tauhan na tapusin sila dahil hindi na ito masaya. Ngunit biglang humarap si Konami at binaril ang kanyang mga tauhan gamit ang baril na minarkahan ito bilang kanyang unang direktang pagpatay sa kanilang lahat.
Nagpagulat ito sa lahat, at sinabi ni Konami na noong una ay naisip niya na ang lahat sa laro ay pinilit na pumatay dahil sila ay mamamatay kung hindi nila ito gagawin, ngunit sa katotohanan, si Wong at ang kanyang mga tauhan ay mga basura lamang napapatay ng iba kahit na kung sila ay naglalaro ng laro or hindi. Sa pagsasakatuparan na iyon, binitawan niya ang kanyang malambot na pagkatao, at binaril niya ang ilang iba pang mga 8 clan, bago sinabihan si Wong na bumalik sa kanyang katinoan at makipaglaban ng seryoso. Nainis si Wong sa kanyang kumpiyansa na ekspresyon at tumalon ng diretso sa kanya gamit ang kanyang kakayahan, ngunit nasaksak siya sa likod ni Shoka. Sinabi niya na siya ay isang one-trick pony na alam lamang kung paano lumaban gamit ang parehong combo at inaakit siya sa bubong. Samantala, pinalibutan sila ng mga tauhan ni Wong ng mga baril, ngunit gamit ni Konami ang kanyang malakas na sandata, at gustong makapaghiganti sa kanilang lahat sa pagpaslang sa kanyang kaibigan. Lubos niyang pinapabagsak ang mga ito tulad ng mga hayop sa bukid, at pagkatapos ay hinahayaan si Ryuji na tapusin ang sinumang natitira. Ito ang isa sa mga pinakatanyag na sandali kung saan nakikita natin ang potensyal bilang isang assassin sa loob ni Konami na binanggit ni Leia. Sa kabilang banda, kumalon si Shoka sa loob ng bodega at nagtago palayo kay Wong. Bumaba si Wong at tinawag siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng masasamang bagay kay Konami, narinig niyang sobrang nilalay si Konami. Lumabas si Shoka at tinanong siya kung pinalaki ba siya ng kanyang ina ng maayos at tila wala siyang kaunting respeto. Habang pinapanood siyang nakatayo sa harapan niya, sinabi ni Wong na nagawa na rin niya ang kanyang makatarungang bahagi ng pagsasaliksik tungkol sa kanya at hindi siya isang pakmaro na katulad niya. Sinabi niya na pinahihintulutan siya ng kanyang sigaw na kontrolin ang kanyang mga tanikala at pagkatapos ay sumugod pasulong upang atakihin si Shoka. Inatake siya ni Shoka gamit ang kanyang mga kadena, ngunit pinutol lang niya ang mga ito gamit ang kanyang sigol. Ngunit pagkatapos ay sa halip na magpatuloy, bumagsak siya sa lupa at tumingin sa ibaba upang mapansin na ang kanyang binti ay naputol na nakahiga sa sahig. Nagsimula siyang umiyak tulad ng isang bata at sinabi na papatayin niya siya, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang teleportation technique at lumilitaw sa likod ni Shoka. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sigil para patayin siya sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang leeg, ngunit sa halip ay bumagsak sa kanyang sariling kamay sa sahig at iniisip kung ano ang nangyari. Sinimula ni Wong ang mga nangyari at iniisip kung ito ay isang bug sa laro, or kung mayroon siyang bagong sigil na mas mataas kaysa sa kanyang sariling space-cutting sigil. Lumingon si Shoka at tinanong siya kung handa na ba siyang mawala ang huling dalawang paa na natitira niya, at napansin ni Wong na ang buong warehouse ay napapalibutan ng mga wire traps. Ibinunyag ni Shoka na naset up niya ang manipis at malalakas na wire na ito ng maaga, at si Wong mismo ang nagputol ng kanyang mga paa sa pamamagitan ng paglapit sa kanya. Sinabi ni Wong na hindi posible na putulin ang mga buto gamit ang mga wire, at sinabi niya na ito ay totoo, ngunit ang kanyang sigil ay ang kakayahang kontrolin ang anumang material na tulad ng wire, kabilang ang mga sinulid at ang kanyang mga kadena, at ginamit niya ito upang i-vibrate ang mga string na parang isang electric jigsaw upang hiwain siya na parang mantikilya. Pagkatapos noon, iginapos niya siya sa mga wire at tinanong siya kung handa na siyang mamatay, ngunit ginamit ni Wong ang kanyang secret technique at lumipat ng lugar kay Shoka, pinagapos siya sa mga wire, at pinalaya ang kanyang sarili, ngunit lumalabas na ito ay hindi mahalaga dahil siya ang may hawak ng mga dulo ng mga wire. Pinarurusahan nito si Wong, at pinutol niya ang kabilang binti nito na may natitira na lang na isang kamay, habang si Shoka ay naglalakad patungo sa kanya para tadtarin siya. Ginagamit ni Wong ang kanyang sigil ng buong lakas, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagawa niyang mag-teleport sa langit hanggang sa 100 metro. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang kakayahan upang hindi siya tuluyang mahulog ng mataas, at ipinagdiwang na siya ay hindi mamamatay dahil siya ang bida at nagawang makatakas sa kamatayan. Ngunit pagkatapos ay tumangala siya ng may takot dahil lumapit sa kanya sina Ryuji at Konami at tinanong siya kung handa na ba siyang mamatay. Sinimula ni Wong ang pag-ihi sa kanyang pantalon at sinabing tinatanggap niya ang pagkatalo at nagpapadala ng higit sa 1,800 puntos kay Konami. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinabi ni Konami na hindi sapat para sa kanya na palayain siyang buhay at ibinunyag na ginamit niya ang kanyang pribilehiyo upang makakuha ng akses sa isang espesyal na tampok ng poker, na nagpapahintulot sa kanya na tumaya ng kanyang mga chips sa isang laban at baguhin ang kanyang taya anumang oras sa panahon ng labanan.
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay gumagana tulad ng poker kung siya ay gumawa ng isang all-in na taya, ang kanyang mga kalaban ay mapipilitang itugma ito, at para sa labanan na ito, nanalo siya ng higit sa 8,000 puntos na nangangahulugan na ang kanyang clan ay mananagot. Natatanggap niya ang lahat ng mga puntos mula sa lahat ng mga miyembro ng 8 clan, na ginagawa silang ganap na sinira. At tulad ng alam nating lahat na sa teorya ni Darwin ang ebolusyon ay isang bagay, at sa panahon ngayon, pera ang bagay na yon. Nang walang natitira sa lahat, ang buong clan na ito ay natatalo sa laro, at lahat sila ay na-teleport ng paisa-isa. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng lahat ng mga kaganapang ito, bumili ang mga Sunset Raven ng isang malaking gusali para sa kanilang clan at sinimulang sakupin ang mga nakapaligid na lugar bilang kanilang turf. Kinukuha nila ang lahat ng teritoryo ni Wong at maging ang maliliit na lugar, at idineklara na ang sinumang maglaro ng Darwin's Game sa kanilang turf ay papatayin nila. Pumapatay lamang sila kung kinakailangan at iniiwan ang mga lumalabag na buhay na may habang buhay na pinsala upang maikalat ang kanilang mensahe, at sa lalong madaling panahon ang kanilang impluensya ay lumampas sa Shibuya at kumalat sa buong rehiyon ng Kanto. Ito ang unang hakbang ni Konami at Shoka tungo sa pagwawakas sa larong ito, at nagpasya silang patuloy na maghanap ng mga miyembro hanggang sa mahanap nila ang lumikha ng larong ito at maglagay ng bala sa kanyang ulo.